Isinugod sa ospital ang isang lalaking nasa edad 30 matapos mabundol ng truck. Sa kabila ng pagsisikap ng doktor, tila mabilis na kumukupas ang kanyang buhay. Habang siya ay nawawalan ng malay, patuloy siyang nakakarinig ng mga kakaibang boses na hindi niya maintindihan. Napagtanto na siya ay mamamatay, tinatanggap niya na ito. Sinasabi kung paano natapos ang kanyang buhay, ngunit nais niyang mawala man lang ang kanyang pagkabirhen bago mamatay. Biglang lumakas ang mga kakaibang boses na iyon, at nang imulat niya ang kanyang mga mata, napadpad siya sa isang hindi pamilyar na lugar. Imbes na ang staff ng emergency room ay biglang kaharap niya ang isang batang mag-asawa at ang kanilang kasambahay. Dahil sa kanilang pag-uugali, sinubukan niyang abutin ang mga melon, at napansin kung gaano kaliit ang mga kamay nito. Dahil dito, napagtanto niya na siya ay ipinanganak muli. Bagamat nadala niya ang lahat ng alaala niya sa kanyang nakaraang buhay. Mabilis na nakaangkop, nalaman niya na ang pangalan ng kanyang mga bagong magulang ay sina Paul at Zenith, at sila ay nasa kanilang 20s, kaya iniisip niya ang mga ito bilang mga bata, at idinagdag kung gaano siya nagseselos na sila ay gumagawa ng mga sanggol sa edad na iyon. Nalaman niyang binigyan siya ng mga ito ng pangalang Rudius, at sa kabila ng hindi pa niya kayang magsalita, mas mabilis niyang naiintindihan ang wikang ginagamit nila. Habang ginalugad ang bahay, sinimulan niyang paglaruan ang panty ng mga babae na parang pervert, tumakbo sa katulong na si Lilia habang ginagawa ito. Sa pag-iisip sa sarili kung gaano siya pinagkalooban, hindi niya maiwasang bigyan siya ng nakakalokong ngiti. Ito ay nagpapahina kay Lilia, at iniisip niya kung hindi ba siya sinapian ng masamang espiritu. Ngunit dahil ayaw niyang magalit si Zenith, hindi siya nagsasalita tungkol dito. Pagtingin sa labas sa bintana, napansin ni Rudius ang isang ganap na kakaibang tanawin kaysa sa Japan, kaya naisip niya na maaaring siya ay nasa isang lugar sa kanayunan ng Europa. Galit na wala silang kuryente o anumang anyo ng makabagong teknolohiya, hinaing ni Rudius na hindi siya makakapaglaro ng computer games. Habang iniisip niya iyon, nakita niya si Paul sa bakuran na nagsasanay sa kanyang espada. Nabigla siya sa mga galaw ni Paul at napaatras siya, nahulog sa bintana, at natamaan ang ulo. Mabilis na sumugod si Zenith sa kanyang tabi, at habang sinusuri siya nito, nagsimulang umawit ng isang incantation. Ang mga iniisip ni Rudius ay isang bagay lamang ito na ginagawa nila dito upang aliwin ang mga bata na nasasaktan, kaya talagang nabigla siya nang natapos ang incantation, at isang mahiwagang healing spell ang bumabalot sa kanyang katawan. Dahil dito, napagtanto niya na wala siya sa kanayunan sa Europa o kahit sa Earth, ngunit siya ay muling nagkatawang tao sa ibang mundo, isang mundo ng espada at mahika. Nasa sabik sa pag-asam ng mahika, nagpasya siyang susubukan niya ito sa lalong madaling panahon. Salamat sa pagbabasa ni Paul sa kanya ng mga storybook, hindi nagtagal para makuha ni Rudius ito, at matutong magsalita at magbasa ng mag-isa. Sa pagpapasya na panatilihin ang katotohanan na siya ay isang reinkarnasyon sa kanyang sarili, hindi siya nagbubunyag ng anuman at niyakap ang kanyang bagong simula sa buhay bilang Rudius. Armado ng kakayahang basahin ang bagong script na ito, hinalungkat niya ang mga librong nahanap niya sa loob ng bahay, kung saan ang isa ay isang libro sa magic. Mula sa libro, natutunan niya ang mga pangunahing kaalaman sa kung paano gumagana ang mahika, at binibigkas ang isang incantation, na naging dahilan upang lumikha siya ng isang bola ng tubig. Sa kanyang pangalawang pagtatangka, ipinikit niya ang kanyang mga mata at itinuon ng pansin sa kung ano ang naramdaman sa kanya ng spell. Laking gulat niya, nagresulta ito sa paglikha niya ng bola ng tubig ng walang incantation. Ngunit sa ikalawang sunod na spell, naubusan siya ng mana at bumagsak, na nagpabagsak sa kanya ng bola ng tubig. Ito ang dahilan kung bakit naisip ni Zenith at Lilia na nakatulog siya at nabasa ang sarili, dahil hindi nila alam na nakakabasa na siya, lalo pa ang mga spells. Lumipas ang oras at si Rudius ay patuloy na nagsasanay ng mahika ng palihim, na natuklasan na ang dami ng mana na hawak niya ay lumalawak habang ginagamit niya ito at tumatanda. Gayunpaman, ang aklat na mayroon siya ay hindi binanggit ang posibilidad ng mga spelling ng walang incantation, kaya naisip niya na maaaring siya ay espesyal sa anumang paraan. Pagkaraan ng ilang oras, nagagawa niyang ganap na makabisado ang baguhan na spell na yon. Nasiyahan sa kanyang pag-unlad, nagpasya siyang subukan ng isang intermediate level na incantation mula sa libro. Bago pa niya napagtanto kung ano ang nangyayari, ang lakas ng mahika na ginagawa niya ay pumutok sa isang butas sa bahay habang lumilipad ito sa malayo. Mabilis na sumugod ang lahat upang tingnan si Rudius, nag-aalala na may sumalakay na halimaw, ngunit nang makita nila siya sa tabi ng butas na may libro ng mga spells sa tabi niya, napagtanto ni Zenith na malamang na nabasa niya ang isang incantation mula dito.
Pag-amin ni Rudius, at si Zenith ay labis na natuwa sa kung gaano siya kagaling na makapag-spell sa murang edad. Nais niya kaagad na magpatuloy siya sa landas ng isang salamangkero, ngunit nais ni Paul na ituro sa kanya ang paraan ng espada. Nagsimula silang magtalo, ngunit tinulungan sila ni Lilia na maabot ang isang kompromiso na nagmumungkahi na dapat lang na matutunan ni Rudius ang pareho. Pagsang-ayon sa ideyang iyon, nagpasya silang kumuha ng tutor para kay Rudius na makapagtuturo sa kanya ng maayos ng mga paraan ng magic. Dumating ang tutor sa isang maikling abiso, ngunit ang lahat ay nagulat na hindi isang matandang wizard, ngunit isang batang babae na may mahabang asul na buhok. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Roxy, at napapaisip sa kanyang bagong estudyante. Sa sandaling sinabihan siya na si Rudius ang estudyanteng pinag-uusapan, nawala ng loob si Roxy, iniisip na napakabata pa niya para maunawaan ang konsepto ng mahika, at walang ideya ang kanyang mga magulang kung ano ang kanilang ginagawa. Ang kanyang awkwardness ay umaalingaw kay Rudius, na agad na nagkakagusto sa kanya. Mabilis na sinabi ni Zenith na espesyal si Rudius, kaya hindi siya dapat mag-alala tungkol dito at simulan na lamang ang pagtuturo sa kanya. Nang hihinayang, nagpasya si Roxy na subukan ito, at dinala si Rudius sa likod bahay kung saan sinimulan niyang ipaliwanag sa kanya ang teorya ng mahika. Gayunpaman, si Rudius ay nahihirapang mag-focus sa labas, dahil siya ay ganap na nakakulong na hindi kailanman umalis sa kanyang bahay, kaya siya ay nagsisimulang kinakabahan. Nang makita ito, naisip ni Roxy na hindi lang niya naiintindihan, kaya lumipat siya sa mas praktikal na mga turo at ipinakita sa kanya kung paano siya lumilikha at nagpaputok ng sariling water ball. Ang kanyang water ball ay medyo malakas, at pinuputol nito ang isang batang lumalagong puno. Tinukoy ni Rudius na ang kanyang ina ay lubos na magagalit kung ang hardin ay masira ng ganito. Napagtanto na nagkamali siya, mabilis na nagmadali si Roxy na ayusin ang puno, na ipinakita rin ang kanyang kahusayan sa mahika sa pagpapagaling. Sumunod ay turn na ni Rudius para ipakita kung ano ang kaya niyang gawin, ngunit nang makitang gumagamit din si Roxy ng mga incantation para sa lahat ng kanyang magic, nagpasya siyang i-play ito ng ligtas at bigkasin din ang incantation hanggang sa malaman niya ang higit patungkol dito. Gayunpaman, nang siya ay nasa kalagitnaan ng pagbigkas ng incantation, naabala siya sa paspusang pagpapakita ng panty ni Roxy, salamat sa isang malakas na bugso ng hangin na naging dahilan upang maputol niya ang incantation, ngunit nagpaputok pa rin ang spell. Nagtataka, iniisip ni Roxy kung palagi niyang pinuputol ang incantation. Ipinagtapat ni Rudius na sa halip ay lagi siyang hindi gumagamit ng mga incantation. Nang marinig iyon, si Roxy ay ganap na nabigla, na nagsasabi kung gaano talaga karapat-dapat turuan si Rudius. Bigla silang naputol ng sigaw ni Zenith, dahil naputol na naman ang water ball na pinaputok ni Rudius ang puno, at kararating niya lang ay nakagulo na ito. Nag-aalala na ito ay magdudulot sa kanya ng pagtanggal sa trabaho, si Roxy ay nasiraan ng loob, ngunit si Rudius ay nagpapasaya sa kanya sa pamamagitan ng pananagutan niya sa nangyari, at gamit ang isang cheesy na linya mula sa isang erode na kanyang nilalaro sa kanyang nakaraang buhay, ang linya ay tila gumagana at muling nabuo ang loob ni Roxy, masayang nagulat sa hindi inaasahang mainit na pagtanggap ng mga magulang ni Rudius. Ipinagdiriwang nila ang pagdating ni Roxy sa isang marangyang hapunan, at sa hapunan, ipinangako ni Rudius sa kanyang sarili na hindi niya sasayangin ang pangalawang pagkakataon sa buhay, at gagawin ang kanyang makakaya sa pagkakataong ito. Naalala ni Rudius kung paano biglang pumanaw ang kanyang mga magulang sa kanyang nakaraang buhay, at hindi man lang siya dumalo sa kanilang libing, sa halip, nananatili siyang nakakulong sa kanyang silid. Pagkatapos ay inatake siya ng kanyang mga nakababatang kapatid, at pinalayas siya sa bahay, na naiinis sa kanyang pamumuhay. Habang gumagala na walang patutunguhan, nakita niya ang ilang high school na nagtatalo sa kalye. Hindi nila napansin ang mabilis na papalapit na truck sa kanila na tila pakaliwat kanan. Gayunpaman, nakita ito ni Rudius at sinubukan silang bigyan ng babala, ngunit sa sobrang huli na para sumigaw, wala siyang pagpipilian kundi tumakbo sa kanila at subukang itulak sila sa daan. Noon natamaan siya ng truck. Bigla siyang nagising sa kanyang bagong buhay, napagtanto na maaaring naubusan siya ng mana at nakatulog habang gumagawa ng ilang figurine gamit ang earth magic. Naririnig niya ang kanyang mga bagong magulang sa kanilang silid na nagsisikap na magbuntis ng isa pang sanggol. Sa pag-aakalang mapapahiya niya sila ng kaunti, nagpasya siyang pumunta sa kanilang silid, ngunit biglang huminto nang makita niya si Roxy na nakikinig sa kanila, sa labas lamang ng kanilang silid at ginagalugad ang sarili. Nagbago ang isip ni Rudius at nagpasyang sapat na ito sa isang araw, pinahahalagahan ang nakita niya. 6 na buwan na ang lumipas mula nang dumating si Roxy, at ang mga pag-aaral ni Rudius ng magic ay dumarating ng maganda,
na nagbibigay daan sa kanya na gumamit ng hanggang intermediate level na magic nang walang mga issue. Sa isa sa kanyang mga aralin, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa mga demonyo at espiritu na naninirahan din sa mundong ito, na nagpapakita na siya ay talagang isang demonyo, at iyon ang tunay na dahilan kung bakit labis na nagulat sina Paul at Zenith nang makita nila siya. Sinabi sa kanya ni Roxy ang tungkol sa isang napakadelikadong lahi ng mga demonyo na tinatawag na Super. Mga 4 o 5 siglo na ang nakalilipas, naganap ang isang malaking digmaan sa pagitan ng mga tao at mga demonyo na tinatawag na Laplace War. Noong digmaang iyon, nag-aalsa ang Super at pinatay ang magkaparehong kaibigan at kalaban, maging ang mga babae at bata na hindi lumahok sa mga labanan. Kaya binabalaan niya siya na huwag lumapit sa sinumang may emerald na berdeng buhok at pulang hiyas sa kanilang noo, dahil super sila, at malamang napapatayin ang kanyang buong pamilya. Makalipas ang 6 na buwan pa, si Rudius ay naging napakahusay sa paggamit ng mahika na hindi na niya mauubusan ng mana. Sa kabilang banda, dahil ang mga aralin gamit ang espada ay hindi gumagawa ng anumang pag-unlad, sinabi sa kanya ni Roxy na mayroong isang magic university sa isang bansa na tinatawag na Renoa, at ito ang pinakamahusay na magic school sa buong mundo. Umaasa siyang magdedesisyon itong pumasok sa universidad balang araw, dahil marami pa siyang matututunan doon. Ngunit ang pag-iisip tungkol sa pag-aaral ay nababalisa si Rudius, kaya sinabi niya kung paano siya ang tanging guro na kakailanganin niya. Ngunit kumbinsido si Roxy na madali niya itong malalampasan at wala pang gaanong maituturo sa kanya. Nalulungkot din siya sa katotohanang kahit anong pilit niya, hindi siya makakapagkas ng mga spell ng walang gamit na incantation gaya ni Rudius. Lumipas ang 6 na buwan, at oras na para sa ika-5 kaarawan ni Rudius. Sa mundong ito, gumagawa sila ng isang malaking selebrasyon tuwing 5 taon sa halip na bawat taon, kaya mauulanan ka ng mga regalo. Nakakuha siya ng espada mula kay Paul, isang libro tungkol sa magic mula kay Zenith, at binigyan siya ni Roxy ng mahiwagang wand, na nagpapataas ng kanyang kakayahan sa spellcasting. Sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan ay inanunsyo ni Roxy na oras na para sa kanyang pagsusulit sa pagtatapos, na magaganap sa susunod na araw. Nakakabahala si Rudius sa narinig na iyon dahil ibinabalik nito ang mga traumatikong alaala mula sa paaralan sa kanyang nakaraang buhay. Dumating ang susunod na araw at kailangan nilang umalis sa lugar ng kanyang tahanan, dahil ang magic na kanilang ihahagis ay malamang na makapinsala sa mga tao at mga pananim na tumutubo sa malapit. Tumanggi si Rudius na umalis dahil sa takot, dahil sa trauma na mayroon siya, ngunit kinuha siya ni Roxy sa kabayo kasama niya, tinitiyak sa kanya na pananatilihin niya itong ligtas. Pagkatapos ng lahat, iniisip niya na siya ay natatakot sa mga halimaw o sa kabayo. Sa kabila ng protesta ni Rudius, tinahak nila ang daan patungo sa isang open field, hindi masyadong malayo sa bayan. Sa daan ay nadaanan sila ng maraming taga-nayon, at bagamat unang inakala ni Rudius na lahat sila ay nakatingin sa kanya at pinagtatawanan siya, mabilis niyang napagtanto na talagang kumakamusta lang sila kay Roxy, na naging isang mahalagang miyembro ng komunidad sa 1 taon at kalahati na pagtira niya dito. Ito ay tumutulong sa kanya na makawala sa trauma at sa wakas ay makapag-relax. Kahit na ito ay isang simpleng pagkilos lamang ng pag-alis ng bahay at paglabas, ito ay isang bagay na hindi niya magawa sa kanyang sarili at naging walang hanggang pasasalamat siya kay Roxy sa pagtulak sa kanya na kumawala sa kanyang takot. Pagdating sa open field, sinimulan ni Roxy na isagawa ang kanyang pinakamakapangyarihang water magic spell, na sinasabi kay Rudius na obserbahan at kabisaduhin ito, dahil minsan lang niya ito may kakast. Ang malakas na spell ay lumilikha ng isang napakalaking bagyo sa nakapalibot na lugar at si Rudius ay halos matangay ng hangin. Nang nagawa na niya ito, turn naman ni Rudius, at nagpasya siyang ibigay ang kanyang makakaya, determinadong ipakita kay Roxy kung gaano niya ito tinuruan. Siya ay nagcast ng spell ng ganap na pagiging perpekto, nalagpasan pa si Roxy sa lakas nito. Dahil doon, muling nabigla si Roxy sa pagiging talented niya. Binati niya siya sa pagpasa sa pagsusulit at ipinahayag na wala na siyang maituturo sa kanya. Sa kabila ng pagnanais ni Rudius na manatili siya, nagpasya si Roxy na magpatuloy at magtrabaho sa kanyang sariling mahika. Habang pinapanood si Rudius na umuunlad ay nakakaramdam siya ng kababaan, kaya gusto niyang subukan at pagbutihin pa. Bagamat hindi sinasabi ni Rudius sa kanya ang tungkol sa trauma na tinulungan niya na makawala, nananatili itong tunay na nagpapasalamat sa kanya. Bago siya umalis ay binigay niya sa kanya ang kanyang kwintas, na nagkataong simbolo ng kanyang demonyong tribo, at nangako si Rudius na aalagaan ito ng mabuti. Gayunpaman, sa kanyang pag-alis, lumabas na si Rudius ay may isa pang gamit ni Roxy, ito ay ang kanyang panty na kanyang ninakaw at ito ay natuklasan ni Lilia.
Salamat kay Roxy, sa wakas ay nakaalis na si Rudius sa kanyang tahanan at naglaro sa labas, kaya nagulat sina Zenith at Paul nang magpasya siyang maglaro sa field. Habang ginagalugad niya ang labas ng nayon, nakita niya ang tatlong batang nayon na binubuli ang isa. Nag-trigger ito sa kanyang mga alaala ng mga bully na nagpatroma sa kanyang nakaraang buhay, at nagpasya siyang gumamit ng kanyang magic sa tubig. Nagagawa niyang inisin ang mga ito kaya iniwanan nila ang batang binubuli nila. Sa pag-abot sa nabuli na bata, nalaman ni Rudius na siya ay labis na natatakot, ngunit napaka-cute din, na naniniwalang ito ay magiging isang gwapong lalaki sa hinaharap. Habang gumagamit siya ng water magic para hugasan ang dumi mula sa bata, nagulat siya nang makita ang emerald green na buhok sa bata. Nag-aalala na baka supered ang bata, tiningnan niya ang pulang hiyas sa kanyang noo ngunit wala. Gamaan ang pakiramdam, hindi maiwasan ni Rudius na magtaka kung ang bata ay isang demonyo tulad ni Roxy, ngunit hindi alam ng bata. Ipinaliwanag na ang kanyang ama ay isang kalahating elf, ngunit siya ay may naiibang buhok kaysa sa sinuman sa kanyang pamilya, at iyon ang dahilan kung bakit ang lahat ng mga bully sa bayan ay pinipili siya. Sa pagpapasya na manatili sa kanyang tabi, sinabi sa kanya ni Rudius na magiging magkaibigan na sila mula ngayon. Habang sila ay maayos na nagpapakilala sa isa't isa, ang isang bugso ng hangin ay nagpalabo sa salita ng bata, na nagpaisip kay Rudius na ang kanyang pangalan ay Sylph, ngunit si Sylph ay walang ginagawa upang itama ang hindi pagkakaunawaan na ito. Naging interesado si Sylph sa magic na ginagamit ni Rudius, kaya hiniling niya sa kanya na turuan din siya kung paano ito gawin. Masayang tinanggap ni Rudius ang mga kahilingan, at nangakong tuturuan siya. Pagbalik sa bahay, si Rudius ay hinarap ni Paul, na labis na nagalit sa kanya. Lumalabas na ang ina ng isa sa mga bully na nakaharap niya ay dumating upang magreklamo, na nagsasabi kung paano niya binugbog ang kanyang anak. Ayaw makinig ni Paul sa panig ni Rudius ng kwento, at iginiit na dapat siyang humingi ng tawad at maging mas mahusay. Ngunit alam ni Rudius na hindi siya nagkakamali dito, at nagpapasakop sa kahilingan ni Paul na walang anumang kabutihan sa kanila, kaya't siya ay nanindigan at pinukaw si Paul at sinaktan siya. Nabalisa si Paul sa direksyon ng kanyang paraan ng pagtuturo, at nagsimulang makaramdam ng matinding kalungkutan nang ipinakita ni Rudius ang kanyang kakayahang manipulahin ang pag-uusap, na nagtutulak kay Paul sa pagsuko at pakikinig sa paliwanag ni Rudius. Dahil dito, nagagawa nilang maayos ang mga bagay-bagay, ngunit pinagsisisihan pa rin ni Paul ang pagiging malupit at matigas ang ulo sa simula. Naaalala kung paano nakipag-away si Paul sa kanyang ama, naging dahilan upang iwan niya ang kanyang pamilya, at kung paano ito gagawin ni Rudius kung hindi siya nahuhubog at nagiging mas mabuting ama. Lumipas ang oras at halos araw-araw na magkasama sina Rudius at Sylph. Si Sylph ay napaka-interesado sa pag-aaral kung paano mag-spells nang walang mga incantation tulad ni Rudius. Medyo nag-aatubili ring nagpasya si Rudius na subukan at turuan siya kung paano niya ito ginagawa. Umaasa na ito ay isang kakaibang kakayahan na mayroon siya sa mundong ito, medyo nadismaya siya nang makita niyang hinahatak ito ni Sylph nang walang masyadong problema. Naabutan sila ng biglang bumuhos na ulan habang naglalaro sa bukid, kaya nagmadali silang pumunta sa bahay ni Rudius para magpalit ng damit at magpainit. Naghanda na si Lilia ng mainit na paliguan, at mabilis na dinala ni Rudius si Sylph doon, para sabay silang maghilamos. Nang walang anumang kahihiyan, naguhubad siya sa harap niya, ngunit napahiya si Sylph. Nalilito kung bakit mahihiya ang isa pang batang lalaki na maligo ng magkasama, niloko ni Rudius si Sylph, at pilit siyang hinuhubaran. Bigla siyang natahimik, napagtanto na si Sylph ay hindi lalaki, at talagang isang babae, si Sylphit, habang tinatakpan niya ang sarili at nagsimulang umiyak. Nang marinig ang kaguluhan, pumasok si Paul upang suriin kung ano ang nangyari, at nagulat siya sa eksena. Sa halip na magalit at ayaw makinig tulad noong nakaraan, pinag-iwalay niya ang dalawa at pinaliwanagan ng maayos si Rudius sa kanyang sarili sa mahinahong paraan. Si Rudius ay labis na humihingi ng tawad sa kanyang ginawa, na nagpaliwanag na siya ay nag-aalala lamang na si Sylphit ay sipunin, at walang masamang ibig sabihin sa kanyang ginawa. Matapos pangako ni Rudius na hindi na siya gagawa ng ganoon, pinapunta siya ni Paul kay Sylphit, at direktang humingi ng tawad sa kanya. Doon ay ibinunyag ni Rudius sa lahat kung paano niya naisip na lalaki si Sylphit sa buong panahon na ito, na nagpapaiyak lang muli sa kanya, at naisip ni Paul kung hindi ba medyo hangal si Rudius sa bagay na yun. Pagkatapos noon, naging awkward ang mga bagay sa pagitan ni Rudius at Sylphit, na napakabigat sa kanya. Nang makita iyon, nagpasya si Paul na bigyan siya ng ilang payo kung paano makikipag-ayos sa mga babae. Sa pakikinig sa payo ng kanyang ama, nagawa niyang makausap ito muli, at sa kabila ng pagiging awkward,
gusto din ni Sylphid na bumalik sa dati ang mga bagay-bagay bago ang insidente, kaya't napagtagpi-tagpi na nilang dalawa ang mga bagay-bagay. Bagamat masaya na muli silang magkaibigan, nagtataka si Paul kung bakit tinuturuan niya si Rudius kung paano humawak ng mga babae sa murang edad. Kahanga-hangang balita ang nagpasigla sa sambahayan habang nagdadalang tao si Zenith sa isa pang anak. Ang saya ay mabilis na naputol ng balitang buntis din si Lilia. Mabilis na inaako ni Paul ang responsibilidad at ipinahayag na malamang na anak niya ito. Ang reaksyon mula kay Zenith ay tulad ng inaasahan ng isa, at ang biglaang harang ay nagbabanta sa paghihiwalay ng pamilya. Tinanong ni Zenith si Lilia tungkol sa kung ano ang balak niyang gawin ngayon, at ipinaliwanag niya na tutulungan niya si Zenith sa panganganak, at pagkatapos ay aalis na sila. Balak niyang bumalik sa kanyang tinubuang lupa at palakihin ang anak doon ng mag-isa. Gayunpaman, ito ay taglamig sa paglalakbay sa kanyang homeland at tumatagal ng 1 buwan. Mabilis na napagtanto ni Rudius na ang isang pagod na ina na may bagong silang na anak ay hindi makakaligtas sa paglalakbay na iyon. Sinubukan ni Paul na mag-alok ng ilang alternatibong solusyon, ngunit hindi makikinig si Zenith sa isang salita na sinasabi niya. Ayaw ni Rudius na maranasan ni Lilia at nang hindi pa isinisilang na sanggol ang ganoong kalupit na kapalaran, lalo pat laging mabait si Lilia sa kanya. Kahit na napakalayo niya sa kanya, hindi niya ipinahalata sa iba ang ninakaw niyang panty ni Roxy, at iningatan niya ang kanyang sikreto. Pagkatapos ay nagpasya si Rudius na gamitin ang kanyang mga kasanayan sa pakikipagtalo upang matulungan siya. Nagsusumamo kay Zenith, ginagawa niya ang lahat para si Paul lang ang dapat sisihin, na naging biktima ng sitwasyon si Lilia. Bukod pa ito sa pagnanais niyang manatili sa kanila si Lilia ay nakumbinsi si Zenith na magparaya. Pagkatapos ay tinanggap niya si Lilia bilang isa pang miyembro ng pamilya, at pinagbabawalan siyang umalis ng mag-isa sa estadong iyon, ngunit pagkatapos ay si Paul ang sisihin sa lahat. Siya ay natatakot sa kung ano ang kailangan niyang gawin para kay Zenith upang mabawi ang kanyang pagkakamali, ngunit nakahinga rin siya ng maluwag na si Lilia ay hindi pinaalis sa kanyang kamatayan. Si Lilia ay dinaig ng damdamin sa kinalabasan na iyon, na nagbago ang kanyang isip tungkol kay Rudius. Malinaw niyang naramdaman na siya ang may kasalanan sa nangyari, at pinili ni Rudius na patawarin siya at idirekta ang pag-uusap, upang siya ay maligtas. Dahil doon, mas nagbukas siya kay Rudius, at nagsimulang makipag-usap sa kanya. Habang nangakong palalakihin ang anak, upang ito ay magsisilbi kay Rudius bilang isang paraan upang gantihan siya sa pagligtas sa kanilang dalawa. Lumipas ang oras, at ang parehong mga sanggol ay ipinanganak bilang malulusog na batang babae. Ang anak ni Zenith ay pinangalanang Norn, at Aisha naman kay Lilia. Nang makita sila, naging determinado si Rudius na maging figure ng isang cool na nakatatandang kapatid sa kanila. Habang mabilis siyang hinahabol ni Sylphid, hindi gaanong umusbong ang mga mahiwagang kakayahan ni Rudius kamakailan. Dahil doon, isinasaalang-alang ni Rudius na magpalista sa Magic University na sinabi sa kanya ni Roxy, ngunit sa sandaling binanggit niya iyon kay Sylphid, nagsimula itong umiyak at nagmakaawa sa kanya na manatili sa tabi niya. Nang makita kung gaano kalalim ang pag-aalaga at pangangailangan niya sa kanya, nagpasya si Rudius na manirahan sa isang simpleng buhay kasama niya. Ngunit bigla siyang nakatanggap ng liham mula kay Roxy, na masaya na ibinalita na napabuti niya ang kanyang mga kakayahan salamat sa kanyang mga pagsisikap, at ngayon ay nagtuturo sa isang prinsipe sa Sharon Kingdom. Hindi gustong biguin si Roxy, si Rudius ay may ideya, at dinala ito kay Paul habang kumakain. Binanggit niya na ang kanyang mga kasanayan ay hindi gumagalaw, kaya gusto niyang magpatala sa Universidad ng Magic ng Renoa kasama si Sylphid. Ngunit ipinagbabawal ito ni Paul, na nagsasabi na siya ay masyadong bata para pumunta doon sa ngayon. At higit pa ay nagsasanay pa rin siya sa paraan ng espada, at ang tuition fee para sa kanilang dalawa ay nakakabaliw na mataas, na hindi niya basta-basta kayang bayaran. Ngunit inaasahan ni Rudius ang isang negatibong tugon, kaya mayroon siyang isang alternatibong mungkahi na nakahanda. Ibig sabihin gusto niyang maihanap siya ni Paul ng trabahong may malaking sweldo na kaya niyang gawin, at sa oras na kumita na siya ng sapat na pera para sa tuition fee, nasa sapat na gulang na siya para pumasok sa universidad kasama si Sylphid. Nang makita kung gaano siya determinadong makamit ang layuning iyon, ipinangako ni Paul na makikita niya kung ano ang magagawa niya tungkol dito. Isang araw, habang sinasanay ni Paul si Rudius gamit ang espada, biglang dumating ang isang karwahe sa kanilang tahanan sakay ang isang maskuladong pusa na tao ang lumabas mula rito. Kinilala siya ni Paul bilang Ghislaine, at iniisip kung handa na ba ang lahat. Pagkatapos niyang kumpirmahin na ito nga, dumating sina Zenith at Lilia upang magpaalam kay Rudius.
Hindi maintindihan kung ano ang nangyayari, nagtataka si Rudius kung bakit ganoon ang kinikilos ng lahat. Sa halip na sumagot, tinanong siya ni Paul kung paano siya tutugan kung sasabihin sa kanya na layuan si Sylphid. Mabilis na sinabi ni Rudius kung paanong hindi niya gusto yun, kung saan tumingin si Paul at agad siyang inatake. Nahuli, si Rudius ay gumamit ng magic para ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit ang kanyang mga kasanayan ay wala kahit saan malapit sa antas ni Paul, at na-knockout sa isang kisap mata. Sa sandaling mabawi niya ang kanyang pakiramdam, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakasakay sa karwahe kasama si Ghislaine, patungo sa hindi kilalang destinasyon. Pagkatapos nilang magpakilala sa isa't isa, iniabot nito sa kanya ang sulat ng kanyang ama. Sa pagbabasa ng liham, nalaman ni Rudius na nakahanap si Paul ng trabaho para sa kanya kung saan tuturuan niya ang isang 9 na taong gulang na babae sa Raw. Bilang karagdagan sa kanya, siya rin ang magtuturo kay Ghislaine, na siyang magsasanay sa kanya sa swordplay bilang kapalit ni Paul. Kailangan niyang manatili doon at turuan sila sa susunod na 5 taon, sa panahong iyon, ipinagbabawal siyang makipag-ugnayan kay Sylphid. Tulad ng natuklasan ni Paul na ang dalawa sa kanila ay naging masyadong umaasa sa isa't isa, na hindi maganda para sa kanilang paglaki. Naiintindihan ni Rudius kung saan nanggagaling si Paul, ngunit nalungkot pa rin sa katotohanang hindi mo siya makikita kahit isang beses sa isang taon. Pagdating sa mansion, nakita ni Rudius na lahat ng staff ay mga beast folk. Doon, nakilala niya ang Panginoon ng bahay, na siya ring alkalde ng lungsod na si Philip. Siya rin pala ang pinsan ni Paul, kaya magkamag-anak sila. Mabilis na ipinaliwanag ni Philip na siya ang magtuturo sa kanyang anak na si Eris, ngunit wala sa mga tutor na kinuha niya sa ngayon ang nakatiis sa kanya. Kaya wala siyang inaasahan kay Rudius, pero hahayaan niya itong subukan dahil anak siya ni Paul. Nang makilala si Eris, naramdaman kaagad ni Rudius na siya ay napakatindi. Hindi pa banggitin ang marahas habang sinisimulan niya agad ang isang away, at sinimulan siyang bugbugin nang siya ay tumayo laban sa kanyang mapagmataas na disposisyon. Matapos matagumpay na tumakas mula sa kanya, bumalik si Rudius kay Philip na nag-iisip kung handa na ba siyang sumuko, ngunit sa halip na sumuko, nagpa siya si Rudius na manatili at subukan ang pagtuturo, at ang pagbabalik ng napakabilis ay mapapahiya lamang siya sa harap ni Paul. Nasa dulo na si Philip kung paano gagawing handang mag-aral si Eris, kaya nakaisip si Rudius ng ideya para ipakita sa kanya ang kahalagahan ng pag-aaral ng magic, wika, at matematika. Ibinunyag niya ang buong plano kay Philip na sumang-ayon dito. Natutulog, pinuri ni Rudius na magiging maayos ang lahat. Pagkagising, nakita ni Rudius ang kanyang sarili na nakagapos sa isang uri ng piitan, nakatali ang kanyang mga kamay at paa, at si Eris ay nasa tabi niya. Lumalabas na ang plano ay para silang dalawa ay kidnapin ng mga bayaran na aktor, na nagpapahintulot kay Rudius na ipakita kay Eris ang kahalagahan ng pag-aaral. Pagkatapos gumamit ng magic para palayain sila mula sa kanilang pagkakagapos, sinimulan kaagad ni Eris na sumigaw para tulungan siya ni Ghislaine, ngunit sa halip na siya, isa sa mga kidnapper ang pumasok sa piitan. Napansin ni Rudius na may hindi ayon sa plano nang magsimulang bugbugin ng kidnapper si Eris dahil sa sobrang ingay at pakikipag-usap sa kanya. Nang tapos na ang kidnapper sa pagbugbog kay Eris, iniwan niya silang dalawa, at isinara muli ang piitan, binabalaan silang manahimik. Mabilis na gumamit si Rudius ng ilang hilang magic kay Eris, ngunit hindi siya ganap na pinagaling dahil muli lang siyang sisigaw. Sa pakikinig sa mga kidnappers, mas kumbinsido si Rudius na sa katunayan ito ay isang tunay na pagkidnap, ngunit nagpa siya pa rin na manatili sa plano at subukang turuan si Eris ng leksyon. Gumagamit pa siya ng ilang mahika para tanggalin ang mga rehas mula sa bintana ng piitan, at nagpatuloy sa pag-akyat dito, hindi tinulungan si Eris na makalabas hanggang sa ipinangako nito na makikinig siya sa kanya, at hindi sisigaw, o subukang lumaban hanggang sa makauwi sila. Pumayag siya at nakalabas na sila bago pa man muling pumasok ang mga kidnapper sa piitan. Dahil nakakabasa si Rudius, nakahanap siya ng karwahe pabalik sa Raw, na nagpapakita sa kanya ng kahalagahan ng pag-aaral. Sa sandaling sila ay bumalik sa Raw, nakasalubong sa isa sa mga tagapaglingkod mula sa manor ni Philip. Ibinaba ang kanilang bantay, lumapit sila sa kanya. Sa sandaling iyon, muling nag-atake ang mga kidnapper, inagaw si Eris at tumakbo kasama siya. Hinabol ni Rudius at pinipigilan silang makatakas gamit ang kanyang mahika. Sa halip na tulungan sila, ang tagapaglingkod mula sa manor ay nagbubunyag na nakikipagtulungan sa mga kidnapper, at sa katunayan ay ang nasa likod ng pagkidnap, dahil gusto niyang pagbayarin si Eris para sa lahat ng mga pahirap na ginawa niya sa kanya. Sinusubukan niyang mga tuwiran kay Rudius, sinasabing sumama siya sa kanila,
at mababayaran pa siya ng higit sa sapat na pera para mabayaran ang mga gastos sa pagtuturo ng Magic University. Gayunpaman, hindi nais ni Rudius na talikuran si Ares, at nananatiling tapat sa kanyang pangako, nagpaputok ng isang malaking pagsabog sa hangin upang maakit ang atensyon sa kanila. Isang mabilis na labanan ang sumiklab, at mabilis na pinabagsak ni Rudius ang isa sa mga kidnapper, na nagbawi ng mga pagkakamali mula sa kanya, ngunit ang pangalawa ay nagpapatunay na napakahusay sa espada. Nalampasan ang mga spelling ni Rudius sa kanya, ibinato ng kidnapper ang kanyang espada sa kanya nang may nakamamatay na katumpakan. Ngunit bago pa tumama ang espada kay Rudius, dumating si Ghislaine na naakit ng bigla ang pagsabog. Madali niyang nasira ang lumilipad na espada bago pinatay ang dalawang kidnapper sa isang kisap mata, na ipinakita kung gaano siya kagaling sa espada. Hindi alam kung ano ang nangyayari, tinanong niya si Rudius, ngunit siya ay masyadong nanginginig sa paningin ng lahat ng dugo na nagmumula sa mga kidnapper upang tumugon. Sinubukan ng tagapaglingkod mula sa manor na ipaliwanag ang kanyang sarili, ngunit mabilis itong kinuha sa kustodiya niya. Pagbalik sa mansyon, naroon si Philip para batiin sila, at laking gulat niya nang makita si Ares sa ganoong estado. Nagtataka kung ano ang nangyari, hinarap niya si Rudius, ngunit mabilis na nalaman nang makita niya ang katulong na binihag ni Ghislaine, na nagutos sa kanya na kunin siya. Nagulat pa rin sa katotohanang muntik na siyang mamatay doon kung hindi dahil kay Ghislaine, naniniwala si Rudius na tuluyan na siyang nabigo sa pagtatangka niyang kumbansihin si Ares. Ngunit nang siya ay lumiko upang umalis, ipinahayag niya na sa katunayan ay gusto niya itong manatili at turuan siya pagkatapos ng lahat. Nang sumunod na araw, ipinaliwanag ni Philip na opisyal na kukunin ni Ghislaine ang lahat ng kredito para sa pagliligtas kay Ares mula sa mga kidnapper upang maiwasan ang anumang kaguluhan sa politika. Nakilala rin ni Rudius ang asawa ni Philip na si Hilda at ang kanyang ama, ang Panginoon ng Fitof, si Soros. Mabilis na masasabi ni Rudius na si Ares ay sumusunod sa kanyang lolo dahil ang kanyang kilos ay eksaktong kapareho ng kanyang kalupitan, at mapang-utos. Hiniling ni Soros kay Rudius sa ngalan ni Ares na ituro ang kanyang mahika, na ipinapaliwanag na nabigla siya sa lahat ng kamanghamanghang mga spell na ginawa niya kagabi. Ngunit iminumungkahi ni Rudius na makabubuti para sa kanya na humiling siya ng mag-isa, dahil maaari siyang maging masyadong mapagmataas upang humiling sa mga tao ng mga bagay na kailangan niya sa hinaharap. Pumayag si Soros at pinatawag si Ares para kausapin ng diretso si Rudius. Noon nalaman ni Rudius kung gaano ka-obses ang pamilyang ito sa Beast Folk, habang ipinapalagay niya ang isang pagsusumamo na pose na ginagaya ang isang hayop bilang isang paraan upang humingi sa kanya ng isang bagay ng maayos. Sa kabila nito, sumang-ayon si Rudius at nagsimulang turuan siya at si Ghislaine sa mga paraan ng mahika, matematika, pagbabasa, at pagsusulat. Sina Ares at Rudius ay sinasanay din ang kanilang swordplay sa ilalim ni Ghislaine. Habang si Ares ay masigasig sa pag-aaral ng magic at patuloy na umuunlad sa larangan, siya ay lubhang nag-aatubili na matuto ng kahit ano pa, pag-iwas at pagtatago mula sa kanya sa tuwing may isang aralin, na hindi nauugnay sa magic ay nangyayari. Isa sa mga pagkakataong ito, nahanap siya ni Rudius habang natutulog siya habang nagtatago sa kanyang pang-araw-araw na mga aralin. Nagpasya siyang paglaruan siya ng kalokohan at nakawin ang kanyang panty bilang parusa, ngunit nagising siya habang tinatanggal niya ang mga ito at sa halip ay binubugbog siya. Nakikitang hindi siya makapag-aral ng kahit ano maliban sa mahika, si Rudius ay dumulog kay Ghislaine para humingi ng tulong, umaasa na makakagawa siya ng paraan para maakit si Ares. Pumayag si Ghislaine na tumulong at nagkwento kay Ares tungkol sa kanyang panahon bilang adventurer, na inihayag na kasama siya sa parehong partido ni Paul at Zenith. Ngunit sa sandaling umalis silang dalawa upang manirahan, napilitan siyang pangasiwaan ang kanyang pananalapi ng mag-isa, ngunit dahil wala siyang ideya kung paano ito gagamitin, siya ay madalas na naiiwan na niloloko sa pera, at pinipilit na kumain ng tae ng halimaw para mabuhay. Nakapagtataka, ang kwentong ito ay sapat na upang bigyan si Ares ng ilang pagganyak na pag-aralan ng iba pang mga bagay kaysa sa mahika, na lubos na nakaginhawa kay Rudius. Sa kabilang banda, habang medyo gumagaling si Rudius gamit ang espada, hindi pa rin siya katapat ni Ares at palaging binubugbog sa panahon ng kanyang pagsasanay. Ang motibasyon ni Ares na mag-aral ay hindi nagtatagal, at napagtanto ni Rudius na kailangan niya ng isang araw na pahinga mula sa pag-aaral upang hindi masyadong ma-stress. Upang magamit ang kanyang araw na walang pasok, lumabas si Rudius sa bayan kasama siya at si Ghislaine. Doon, tinuturuan nila sila tungkol sa pamamahala ng kanilang pera sa marketplace, para makapagsagawa sila ng market research ng mag-isa, at mahanap ang pinakamagandang presyo para sa mga bagay na sinusubukan nilang bilhin.
Napansin niya na hindi alam ni Ares ang halaga ng pera, dahil binibili ng kanyang lolo ang anumang gusto niya para sa kanya. Pinagbawalan niya itong bumili ng mga bagay gamit ang pera na hindi kanya at nagpa siya na hilingin kay Philip na bigyan siya ng allowance sa halip. Sa kanilang paglalakbay pabalik sa mansyon, nagulat si Rudius nang makita ang isang lumilipad na kuta sa malayo sa kalangitan. Ipinaliwanag ni Ghislaine na ito ang kuta ni Perugius. Nang makitang hindi alam ni Rudius kung sino si Perugius, sinabi sa kanya ni Ares na isa siya sa 3 bayani na tumalo sa demonyong Diyos na si Laplace, na sinubukang lipulin ang sangkatauhan. Naaalala ito ni Rudius mula sa mga kwentong binasa sa kanya ni Paul noong maliit pa siya, at gusto niyang pumunta doon balang araw upang suriin ito mismo. Habang si Ares ay gumagawa ng mahusay na pag-unlad sa kanyang espada, si Rudius ay tila walang talento para dito, at ang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang kakayahan ay patuloy na tumataas. Nang matapos niyang gawin ang isang figurine ni Roxy na nilikha niya gamit ang mahika, binisita siya ng dance instructor ni Ares, humihiling sa kanya na ipahiram si Ares mula sa kanyang pag-aaral, para matutunan niya kung paano sumayaw ng maayos para sa kanyang birthday party na paparating na. Masayang tinanggap ni Rudius ang mga kahilingan, at nagpas siyang i-invest ang bagong natagpo ang libreng oras sa pag-aaral ng mga bagong wika, partikular ang Beast God, Battle God, at Demon God language. Habang siya ay may Ghislaine upang tumulong sa wikang Beast God, at ang Battle God ay halos kapareho sa tao, si Rudius ay tumama sa isang pader para sa wika ng Demon God. Hindi niya magawang maintindihan ito. Kaya, nagpa siya siyang magpadala ng liham kay Roxy, suriin siya at sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang pagsisikap. Nang matapos siyang magpadala ng sulat, nagulat siya kay Ares, na umalis mula sa kanyang mga aralin sa sayaw. Sa pagsuri sa kanyang instructor, nalaman ni Rudius na nahihirapan siyang turuan si Ares kung paano sumayaw ng maayos, at natatakot siyang mapahiya si Ares sa kanyang kaarawan sa ganitong punto. Sa pagpapasyang tumulong, hinabol ni Rudius si Ares, at kinumbinsi siya na patuloy na subukan at pag-aralan ang sayaw, kung saan maaaring pagsisihan niya ito sa bandang huli sa kanyang buhay. Nakarating sa kanya ang mga salita nito, at nagpa siya siyang subukan ito, hanggat nandyan si Rudius para tulungan siya. Sumang-ayon siya at nagsimula silang dalawa sa pagkuha ng mga aralin sa pagsasayaw ng magkasama, ngunit naging maliwanag na nahihirapan si Ares sa pagpapanatili ng anumang uri ng rhythm. Sa kanyang libreng oras, nagawa ni Rudius na ibenta ang figure ni Roxy, na kumikita sa kanya ng kaunting barya. Lumipas ang mga araw, at unti-unti siyang bumubuti ngunit ang pagsasayaw ay tila isang bagay na hindi siya masyadong komportable. Nakatanggap si Rudius ng isang sulat ng tugon mula kay Roxy kung saan sinabi niya sa kanya kung ano ang kanyang kalagayan, at nagpadala ng isang aklat-aralin tungkol sa wika ng Demon God na siya mismo ang sumulat, umaasa na ito ay magsisilbing mabuti sa kanyang pagsisikap na matutunan ang kanyang gawa sa wika. Binanggit din niya na ang prinsipe ay nakakuha ng isang figurine, nakahawig niya at nakakatakot na katumpakan. Salamat sa aklat-aralin ni Roxy, sa wakas ay nakagawa na si Rudius ng pag-unlad sa wikang Demon God. Sa kabilang banda, malapit na ang 10th birthday ni Ares at halos hindi na niya magawang mag-execute ng ilang dance moves. Nag-aalala si Rudius na parang makakasayaw lang siya bilang partner niya. Dumating ang oras para sa kanyang kaarawan, at lahat ng mahahalagang nobles at kanilang mga pamilya ay dumating. Sinimulan ni Soros ang pagdiriwang sa pamamagitan ng pagdedeklara na ang sinumang gustong makuha ang kanyang pabor ay dapat sumayaw sa kanyang apo. Ang isa sa mga anak ng noble ay agad na humakbang pasulong at humingi ng kanyang kamay at sumayaw, ngunit ito ay naging isang sakuna, dahil si Ares ay hindi makasunod sa rhythm, at pinabagsak sila sa simula. Nang makita kung ano ang nangyayari, pumasok si Rudius at sinubukang iligtas ang kanyang espesyal na araw. Sa pamamagitan ng pagkuha sa kanyang kamay para sa isang sayaw, sinubukan niyang ulitin ang kanilang ginawa sa mga nakaraang linggo. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon, nalaman niya na si Ares ay masyadong kinakabahan sa lahat ng mga tao na nanunood. Sa mabilis na pag-iisip, sinabihan niya itong ipikit ang kanyang mga mata, at sa halip, igalaw ang kanyang mga paa na parang nakikipaglaban siya sa tuwing binibigyan siya nito ng bilang. Nakikinig si Ares at salamat sa napakatalino na ideyang iyon, nagawa nilang tapusin ang sayaw ng maganda, na nakakuha ng malakas na palakpakan mula sa lahat bilang gantimpala. Ang pagtatanghal na ito ay nagbigay kay Rudius ng kaunting atensyon mula sa mga batang anak na babae ng mga maharlika na agad na naging interesado sa kanya, ngunit si Ares ay nagseselos at ninakaw siya upang maiwasang makihalubilo sa kanila. Pagkatapos ng party, binibigyan ni Rudius sina Ares at Ghislaine ng wands na may magic stones bilang tanda ng matagumpay nilang pagmaster ng beginner magic.
Ngayon ay umaasa na rin ng regalo sa kaarawan mula kay Ghislaine, napatingin sa kanya si Ares na may pag-asa. Nahuli na hindi handa, nagpasya si Ghislaine na ibigay sa kanya ang isa sa kanyang mga singsing, na nagsasaad kung paano siya maaaring protektahan ng isang ito mula sa pagiging biktima ng mga ligaw na lobo. Sa umaga, unang gumising si Rudius at napansin niya si Ares sa tabi niya. Nang malapit na siyang maglagay ng isang bastos na prank sa kanya, nakita niya ang singsing sa kanyang daliri, at piniling huminto sa pagkakataong ito, iniisip kung paano gumagana ang singsing pagkatapos ng lahat. Habang naglalakad sa labas, napansin niya ang kakaibang tunog na nagmumula sa malapit na tower. Pagtingin nito, nakita niya si Soros na pumunta dito kasama ang isa sa mga beast folk maid. Napansin niya ang pagdating ni Rudius, at inihinto niya ito, dahilan para tumakas ang dalaga sa kahihiyan. Pagtawag sa kanya na lumapit, ipinakita niya sa kanya ang isang kakaibang biglang lumitaw sa langit. Ito ay isang pulang sphere nang hindi malaman ang pinagmulan na sinasadya, at nang magtaka si Rudius kung ano ang ibig sabihin nito, sinabi sa kanya ni Soros na sa palagay niya ay isang bagay na ito ay mabuti, dahil ang paniniwalang kung hindi ay magiging mabigat. Lumipas ang 2 taon at ang mga bagay ay darating na mabuti para kay Rudius. Nagiging fluent na siya sa mga wikang pinag-aaralan niya, at maayos ang takbo ng pagtuturo. Ang kakaibang pulang globo sa kalangitan ay nadagdagan ang laki, ngunit kung hindi man ay nanatili sa loob. Isang araw, nalaman ni Rudius ang isang bagay na nangyayari sa kanyang likuran. Palihim na nakikinig sa pinag-uusapan ng iba, nalaman niyang nagpaplano sila para sa kanyang 10th birthday party. Dahil sa mga pampulitikang pakikibaka sa loob ng pamilya, si Rudius ay hindi maaaring makakuha ng isang malaking pampublikong party tulad ng ginawa ni Ares, ngunit gusto pa rin nilang magdiwang siya upang hindi siya makaramdam ng pag-iwas. Naantig siya nito, at nagpasya siyang magpanggap na wala siyang narinig tungkol dito. Dumating ang oras para sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan at si Ghislaine ang namamahala sa pagpapanatili sa kanya ng pagkagambala habang inihahanda nila ang lahat. Nalaman ito ni Rudius at nagpasyang asarin siya, upang makita kung hanggang saan siya handang pumunta para pigilan siya na sirain ang sorpresa. Upang gawin ito, hiniling niya sa kanya na ipakita sa kanya ang base ng kanyang buntot, dahil gusto niyang tapusin ang isang figure niya, at hindi alam kung ano ang hitsura ng bahaging iyon ng kanyang katawan. Laking gulat niya, mas okay siya sa pagukit ng kanyang likuran para sa kanya. Habang hinahangaan niya ang kanyang matipuno sa likod, nag-ambala sila ng isang katulong, na dumating upang sunduin si Rudius. Pagdating nila sa main hall, ang sorpresang birthday party ay inihayag, at ang nararamdaman ni Rudius ay nahuli nito. Dumating na pala ang lahat mula sa mansion para tiyaking maganda ang kaarawan ni Rudius. Niyaya pa nila ang kanyang mga magulang na pumunta. Hindi nila ito nagawa dahil sa biglaang pagdami ng aktibidad ng monster sa lugar, na nagpapanatiling abala kay Paul. Inabot ni Ares ang kanyang regalo sa kaarawan, na isang exquisite priceless staff na magagamit niya para sa kanyang spellcasting. Pinasasalamatan sila ni Rudius para sa regalo, at may magandang pahinga sa araw na nakikipag-party sa lahat. Pagsapit ng gabi, bumalik siya sa kanyang silid, at nakita niya si Ares doon sa kanyang pantulog. Sinabi niya na gusto niyang tiyakin na hindi siya malungkot sa kanyang espesyal na araw, kaya gusto niyang magpalipas ng gabi kasama siya. Binalaan siya ni Rudius na baka may gawin siyang perwisyo kapag nananatili siya roon, ngunit imbes na pagsabihan siya sa sinabi nito, ayos lang daw ito basta konti lang. Nang marinig niya ang pagbibigay sa kanya ng go-ahead, hindi na napigilan ni Rudius ang kanyang sarili, at sinimulan siyang maramdaman. Kahit na sa umpisa ay okay siya dito, mabilis niyang tinapos ito ng kumikilos na ito ng sobra, na nagbibigay sa kanya ng isa sa kanyang karaniwang pambubugbog bago bumangon. Nang mapagtantong sumobra na siya, nagsisi agad si Rudius sa kanyang ginawa, ngunit bago pa man siya makatayo para pumunta at humingi ng tawad, bumalik si Ares sa kanyang silid. Mabilis siyang humingi ng tawad sa kanyang ginawa, at pinatawad siya ni Ares, sinabihan siyang maghintay sa ganoong bagay, hanggang sa siya ay maging wastong gulang, bago siya batiin ng magandang gabi at umalis. Natuwa si Rudius nang marinig ang mga salitang iyon. Ngunit sa pag-iisip kung ilang taon pa niya itong hihintayin, naaalala niya si Sylphid. Samantala, pabalik sa kanyang bayan, abala si Paul sa pagpatay sa mga halimaw na nagsimula ng maging mas agresibo. Gumawa ng regalo si Sylphid para sa ika-10 kaarawan ni Rudius, kaya ipinasa niya ito kay Lilia upang matiyak na makukuha niya ito. Mabilis na lumaki sina Norn at Aisha, at si Aisha ay nagsimula ng gumawa ng mga gawain sa bahay, tulad ng kanyang ina.
Pag-uwi ni Paul, lahat sila ay nagkukumpulan sa may bintana, napansin ang isang kakaibang nagbabala na mukhang ulap na nakasabit sa itaas sa di kalayuan. Nakikita rin ni Roxy ang parehong kaguluhan sa di kalayuan, at napagtanto na nagmumula ito sa parehong lokasyon kung nasaan si Rudius. Para ipakita sa kanila kung ano ang kaya niyang gawin sa bagong staff, dinadala ni Rudius sina Ares at Ghislaine palayo sa lungsod, para mailabas niya ang kanyang pinakamakapangyarihang spell. Ngunit sa pagsisimula pa lang niya ng pag-chant, napagtanto niya na may kakaiba habang ang kalangitan sa paligid ng pulang globo ay lubhang nagbabago, na nagpapaliwanag sa mga babae na hindi niya ito kagagawan. Nagtataka siya kung ano ang nangyayari. Bigla siyang inatake ng isang nakamaskara na estranghero at tumalon si Ghislaine para protektahan siya. Pinipigilan niya ang umaatake na nagpapakilala sa kanyang sarili bilang Almanfi, na pumunta rito sa utos ni Perugius upang imbestigahan ang kaguluhan sa mana. Nang marinig iyon, ipinaliwanag ni Ghislaine na wala silang kinalaman dito, na itinaya ang kanyang titulo bilang Sword King upang bigyan ng kaunting bigat ang kanyang pahayag. Nang marinig iyon, umatras si Almanfi, na nangangakong hahabulin niya sila kung mali ang kanyang mga sinabi. Bago pa magbahagi ng anumang salita sa pagitan nila, ang pulang globo sa itaas nila ay sumasabog sa napakalaking alon ng mana na kumakalat sa buong lugar. Si Almanfi ay nag-teleport kaagad upang maiwasan ito, ngunit ang iba sa kanila ay hindi makakaalis ng ganoon kabilis. Nang makitang hindi makatakbo si Ares sa pagkabigla, niyakap siya ni Rudius upang protektahan siya hanggat maaari, habang binabalot sila ng maliwanag na pagsabog. Nabawi ni Rudius ang kanyang pakiramdam sa isang kakaibang lugar, kung saan walang umiiral kundi isang makapal na ulap. Taking gulat niya nang bumalik siya sa dati niyang katawan, kaya naniniwala siyang namatay na siya, at tapos na ang lahat. Isang kakaibang humanoid figure na walang anumang nakikitang mga tampok ang lumitaw sa harap niya, na nagpapakilala sa sarili bilang ang taong Diyos. Nagagalit si Rudius sa Diyos dahil sa paraan na sinusubukan niyang gawin ang kanyang paraan para magtiwala sa kanya si Rudius, at nagalit pa sa Diyos sa pagbibigay sa kanya ng napakagandang pangarap ng isang bagong mundo, para lang alisin ito bago ito aktwal na makuhang mabuti. Napagtanto ng lalaking Diyos kung ano ang iniisip ni Rudius, at tiniyak sa kanya na ang mundong ginagalawan niya noong 10 taon ay hindi peke, at ang kanyang katawan sa katunayan ay ganap na maayos. Sa halip, ang kasalukuyang lokasyon na ito ay nasa kanyang ulo, at ang katawan na mayroon siya ngayon ay ang kanyang sariling mental projection ng kanyang sarili. Paggising niya, magiging si Rudius muli siya. Nang marinig iyon, agad na kumalma si Rudius, at iniisip niya kung ano nga ba ang gusto ng lalaking Diyos sa kanya. Ipinaliwanag ng lalaking Diyos na natutuwa siya kay Rudius, kaya binabantayan niya ito, at gusto niyang makuha ang kanyang tiwala sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng ilang kapaki-pakinabang na payo. Sa pagpapasya na pag-isipan niyang magtiwala sa taong Diyos kung mabuti ang payo, pumayag si Rudius na pakinggan ito. Masaya sa tugon, ipinaliwanag ng lalaking Diyos kung paano siya nahuli sa isang sakuna sa mana, na nag-teleport sa kanya hanggang sa kontinente ng demonyo. Kapag nagising siya, may makikita siyang lalaki sa malapit, dapat niyang pagkatiwalaan ang lalaking ito at tulungan siya sa kanyang misyon. Pagkasabi noon, nawala ang lalaking Diyos at biglang nagising si Rudius. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa tabi ng isang nakasinding apoy sa kampo, at agad na siniyasat ang kanyang katawan kung may anumang pinsala. Nang mapagtantong ayos na siya, tumingin siya sa paligid at nakita niya si Ares na mahimbing na natutulog sa tabi niya. Pero sa halip na si Ghislaine, ang pangatlong tao sa tabi nila ay isang kakaibang lalaki na may emerald green na buhok at pulang hiyas sa noo, isang superb. Nahuli, si Rudius ay nabigla upang maghanda para sa isang labanan, ngunit mabilis na huminaho nang mapagtanto niyang hindi sila sasaktan ng lalaki. Gamit ang kanyang kaalaman sa wika ng Demon God, tinanong niya ang lalaki kung ipinadala siya ng Diyos. Ngunit ang lalaki ay tumugon sa wika ng tao, na nagsasabi kung paano niya nakita ang mga ito na bumagsak mula sa langit, at nagpasya na tulungan sila sa pamamagitan ng pagprotekta sa kanila at paggawa ng isang apoy para sa kanila. Dahil ang mga bata ay marupok, ang Superd ay naiwang tulala nang makita kung paano si Rudius ay kalmadong nakikipag-usap sa kanya, at hindi nagpapanik sa takot, ngunit ipinaliwanag ni Rudius na magiging bastos na matakot sa taong nagligtas sa kanyang buhay. Ipinakilala ang kanyang sarili bilang Rudius, nalaman niya na ang pangalan ng Superd ay Rygerd, at natagpuan lamang niya sila kasama si Ares na wala si Ghislaine kahit saan. Nagtataka kung paano sila nakarating dito, ipinaliwanag ni Rudius na nahuli sila sa isang mana disaster sa gitnang kontinente. Nang marinig iyon, nangako si Rygerd na sasamahan niya sila pauwi, dahil hinding-hindi niya pababayaan ang mga batang nangangailangan.
Sa sandaling iyon, nagising si Ares at napasigaw sa gulat nang makita si Richard. Nang makita ito, ipinunto ni Richard kay Rudius na ito ang mas karaniwang reaksyon kapag may nakakasalubong sa kanya. Kaya't ang pagiging kalmado niya tungkol dito ay medyo abnormal, ngunit sa mabuting paraan, hindi nagtagal para kumalma si Ares nang mapagtanto niyang hindi siya sasaktan ni Richard, at nagtataka siya kung bakit siya tinakot ng kanyang ina sa lahat ng nakakatakot na kwento tungkol sa Super. Sa totoo lang, mabilis na nagkakasundo sina Ares at Richard. Pagdating ng umaga, sinimulan nilang tatlo ang kanilang paglalakbay sa kontinente ng demonyo, kasama si Richard na inakay sila sa walang patawad na wasteland. Hindi problema sa kanila ang tubig dahil kayang likhain ito ni Rudius gamit ang kanyang mahika, ngunit umaasa sila kay Richard para manghuli ng pagkain. Ayaw niyang ilagay sila malapit sa panganib, ngunit iginiit ni Ares at Rudius na makakatulong din sila. Makalipas ang ilang oras, nakarating sila sa isang Migrid village. Ang gwardya ay nag-aatubili na papasukin sila, ngunit si Richard ay hindi kukuha ng pagtanggi para sa isang sagot, kaya ang pinuno ng nayon ay ipinatawag. Pagdating ng pinuno, nagsimula silang mag-usap at nagpapasalamat si Rudius sa pag-aaral ng wikang Demon God dahil tinutulungan siya nitong makipag-usap sa mga hindi nagsasalita ng wika ng tao. Nakilala ng pinuno ang kwintas na nakasabit sa leeg ni Rudius, dahil isa ito sa kanyang tribo. Ipinaliwanag ni Rudius na si Roxy ang nagbigay nito sa kanya, at nagulat siya nang malaman na ito talaga ang hometown ni Roxy, habang sumisigaw ang gwardya sa gulat pagkatapos marinig ang kanyang pangalan, dahil anak niya pala si Roxy. Nalaman din ni Rudius na napakatagal ng buhay ng Migrid tribe sa kabila ng kanyang batang itsura. Si Roxy ay mga 44 na taong gulang. Iniwan niya ang kanyang bayan halos 20 taon na ang nakalilipas, at wala na silang narinig na salita mula sa kanya mula noon, kaya ang pagkuha ng anumang balita tungkol sa kanyang kagalingan ay isang malugod na pagbabago. Pagdating sa bahay ng punong nayon, nagsimula silang mag-usap tungkol sa plano ni Richard na iuwi sila, ngunit hindi siya makapasok sa mga lungsod. Pero kahit ganoon, ayaw ni Richard na iwanan sila sa estado kung paano nila tatalunan ang sinumang tatayo sa kanilang landas kung kinakailangan. Ipinaalala sa kanya ng pinuno na ang pamamaraang ito ay magpapahirap para sa kanya na makamit ang kanyang layunin. Nagtataka kung ano ang kanyang layunin, nagtanong si Rudius tungkol dito at nalaman kung paano gustong baguhin ni Richard ang masamang reputasyon ng lahi ng Super. Sa detalye, ipinaliwanag ni Richard kung paano sila nalinlang nila Plus. Binigyan niya siya ng makapangyarihang mga sandata na sumumpa sa kanila, at ginawa silang bumaling sa kanilang mga kapwa kaalyado sa panahon ng digmaan. Sa kalaunan, kahit na hinahabol ang sarili nilang mga kaibigan, pamilya, at mga mahal sa buhay, wala ni isa sa kanila ang nakapansin sa pagbabagong iyon ng kanilang kaisipan hanggang sa huli na ang lahat. Ang kanyang sariling anak ay nagbigay ng kanyang buhay upang iligtas siya mula sa sumpa, at ngayon ay ginagamit niya ang sibat ng kanyang anak, determinadong ayusin ang nasirang reputasyon na naiwan. Nang marinig ang kwentong iyon, hindi maiwasan ni Rudius na makiramay, iniisip kung paano nagdusa ng mag-isa si Richard sa loob ng daan-daang taon. Dahil doon, nagpasya siyang bigyan si Richard ng tulong, at gawin ang kanyang makakaya upang matulungan siya sa kanyang misyon. Bago sila umalis kinabukasan, dumating ang mga magulang ni Roxy upang bigyan sila ng mga regalo sa pamamaalam bilang kabayaran sa pagdala ng balita ng kanyang anak sa kanila. Isang napakahusay na espada na perpekto para kay Ares, at ilan sa pera ng kontinente ng demonyo. Matapos ang mas nakakapagod na paglalakbay, naabot nila ang kanilang unang malaking lungsod, ang Rikurisu. Paglapit sa mga tarangkahan, napansin nilang mahigpit ang seguridad dahil nagbabantay sila sa dead end. Nang marinig iyon, nagtaka si Rudius kung sino o ano ang dead end. Ibinunyag ni Richard na siya nga talaga ito, dahil ito ay isang palayaw na kilala siya sa ilang lugar. Upang maiwasan ang gulo at matulungan si Richard sa kanyang reputasyon, gumawa si Rudius ng isang palihim na plano, tinatakpan ang kulay ng buhok ni Richard, at binigay sa kanya ang kwintas ni Roxy. Dahil doon, mukhang isa lang siyang miyembro ng Migrid tribe. Ang disguise ay gumagana ng walang problema, at nakapasok sila sa lungsod ng walang anumang mga issue. Nagpasya si Rudius na dalhin sila sa unyo ng adventurer, para maging mga adventurer sila at magsimulang kumita ng pera, dahil mukhang matagal pa para makauwi sila. Bukod pa riyan, maaari silang magtrabaho sa pagpapabuti ng kanyang reputasyon. Sa layuning iyon, nagpasya si Rudius na pangalanan ang kanilang adventuring group na Dead End, at ipakilala ang nakadisguise na si Richard bilang ang nakakatakot na super na kinatatakutan ng lahat.
Ngunit sa halip na matakot sa kanya, ang mga adventurer ng guild ay humagalpak ng tawa at nagsimulang pagtawanan sila, na sinasabi na ang Superd ay may berdeng buhok. Isinasaalang-alang na isang magandang simula, sila ay umalis at tinawag itong sapat na para sa araw. Bagamat hindi sigurado si Ryger tungkol sa ideya, hindi niya maitatanggi ang katotohanan na ang lahat ay tumawa nang marinig ang dead end sa halip na tumakbo sa takot, kaya magandang simula ito upang lumikha ng mas positibong reaksyon na nakalakip sa pangalang iyon. Habang nagbubok ng kwarto sa lokal na inn, nakasalubong nila ang isa pang grupo ng mga demonyong bata na bumuo ng sarili nilang adventuring group. Lumapit sila kay Ares, ngunit hindi niya naiintindihan ang wika ng Demon God, kaya't nagkaroon ng pagtatalo. Pumasok si Rudius, at inayos ang sitwasyon sa pamamagitan ng paghila kay Ares palayo, at pagpapagaling sa mga pinsalang idinulot niya sa kanila. Nang makita kung paano niya magagamit ang healing magic, gusto nilang i-recruit siya at si Ares para sumali sa kanilang grupo, ngunit ipinaliwanag ni Rudius na isa na silang grupo na tinatawag na Dead End, at kasama rin nila si Ryger. Nagulat na marinig iyon, naaalala pa rin ng mga demonyo na ipakilala ang kanilang sarili bilang Back Hero, Goblin, at Kurt, at batiin ang lahat ng pinakamahusay kay Rudius. Sa pag-iisip kung paano pagbutihin ang kanilang sitwasyon sa pananalapi, si Rudius ay tumama sa isang pader dahil maaari lamang nilang kunin ang pinakamababang ranggo na mga trabaho, dahil sila ay mga bagong adventurer, at ang mga trabahong iyon ay hindi maganda ang sweldo. Sa sandaling siya ay nakatulog, siya ay may isa pang panaginip ng taong Diyos sa loob nito. Ang lalaking Diyos ay sinabihan siya na gawin ang trabaho upang mahanap ang nawawalang pusa, dahil ito ang bahala sa lahat ng kanyang mga alalahanin. Umaasa na mas pinagkakatiwalaan siya ni Rudius ngayon, kung isa sa alang-alang ang kanyang payo noon ay tama. Pagkagising mula sa panaginip, nakita ni Rudius na gising si Ares, hindi siya makatulog habang iniisip kung makakauwi pa ba sila, at kung ligtas ba ang lahat sa mansyon. Tinitiyak sa kanya ni Rudius na magiging maayos ang lahat at mananatili sa tabi niya, na nagpapatibay sa kanyang determinasyon na tiyaking makakauwi siya ng ligtas. Kinabukasan, kinuha nila ang trabaho mula sa panaginip ni Rudius, at hinanap ang nawawalang pusa. Gamit ang ikatlong mata ni Ryger, na kung tutuusin ay ang hiyas sa kanyang noo, madali nilang matunten ito sa isang kalapit na kuweba. Doon, nakakita sila ng maraming iba't ibang mga hayop na nakulong sa mga kulungan. Naririnig ang boses ng isang taong papalapit, naglagay sila ng bitag at tumalon sa kanila nang malapit na sila. Sa pagtutulungan, mabilis nilang nahuli sila sa magic ni Rudius, ngunit sa sandaling humakbang si Rudius upang tanungin ang kanilang pinuno, nagawa ng demonyo na makalaya at pinalipad si Rudius sa buong silid na may isang sipa. Bago ma-recompose ni Rudius ang kanyang sarili, ang demonyo ay napatay ni Ryger. Tinanong ni Rudius kung bakit niya ginawa iyon, ngunit hindi maintindihan ni Ryger dahil halatang masama ang demonyo, at sinaktan niya ang isang bata. Sinubukan ni Rudius na ipaliwanag na ang mga naturang aksyon ay gagana lamang upang lumala ang kanyang reputasyon, ngunit hindi naiintindihan ni Ryger ang kanyang pangangatwiran, dahil ang kasamaan ay dapat parusahan. Ano man iyon, gusto ni Rudius na ihinto ni Ryger ang pagpatay ng mga tao. Mula sa kanilang pag-uusap, nalaman ng natitirang dalawang demonyo na si Ryger ay isang super tribe, at nagsimula silang magmakaawa para sa kanilang buhay. Ginagamit ni Rudius ang pagkakataong iyon para tanungin sila, at nalaman na sila ay sa katunayan ay mga adventurer na nang-kidnap ng mga hayop, at pagkatapos ay hinahanap sila kapag may nag-post ng trabaho tungkol dito sa guild. Sa pagpapasya na gamitin iyon para sa kanilang kapakinabangan, nagpasya si Rudius na makipag-deal sa kanila. Ililihim nila ang nalaman nila dito, kung kukuha sila ng mas mataas na ranggo na mga trabaho para sa kanila sa guild, at pagkatapos ay mag-trade ng mga trabaho. Dahil alam nilang labag ito sa mga patakaran, medyo nag-aatubili ang mga demonyo, ngunit nakikita nila na wala silang ibang alternatibo, kaya tinanggap nila ang panukala. Labis na nagalit si Ryger nang marinig niya ang plano, at tinanong niya si Rudius kung bakit gusto niyang ihanay ang kanyang sarili sa mga kontrabida. Nang makita kung paano kumilos si Ryger kay Rudius, nagalit si Ares bilang kapalit, at inatake niya si Ryger. Sinisipa at sinisigawan siya na itigil ang pagiging matigas ang ulo, sinasabi sa kanya kung paano ginagawa ni Rudius ang lahat ng ito para sa kanilang kapakinabangan, at kung hindi niya yun makita, dapat siyang umalis at iwanan silang dalawa. Nang makita ang reaksyon ni Ares, umatras si Ryger at sinabi sa kanila na hindi na niya babaguhin ang kanyang sinabi at siguraduhin makakauwi sila ng ligtas, anuman ang mangyari. Pagbalik sa guild, ipinaliwanag ni Rudius sa mga demonyo kung ano mismo ang gagawin mula rito.
Ngunit nang malapit na silang maghiwalay, isang demonyong mukhang kabayo ang lumabas sa guild, at nakita sila. Kinikilala siya ng mga demonyo bilang Noko habang pumapasok siya sa kanilang negosyo, at nagtataka kung ano ang ginagawa nila kasama ang mga baguhan. Nang nakita niyang nahihirapan silang ipaliwanag ang kanilang mga sarili, inalisan niya ito at tinawanan ang lahat. Nakarating si Roxy sa Row, ngunit ang nalaman lang niya ay kakaunti ang mga nakaligtas sa mga guho ng lungsod. Lumalabas na ang buong lugar ay nasalanta ng sakuna ng mana. Nagmamadali siyang pumunta sa pader kung saan naroon ang mga pangalan ng lahat ng nasawi, at nawawala pa ring mga tao. Matapos basahin ito ng mabuti, hindi niya mahanap si Rudius o sinumang miyembro ng kanyang pamilya sa listahan ng mga patay. Sa halip, nakakita siya ng notice na naiwan ni Paul. Sa loob nito, ipinaliwanag niya na kasama niya si Norn, ngunit ang iba ay nawawala pa rin. Naniniwala siya na makakabawi si Rudius ng mag-isa, kaya itutuon niya ang kanyang paghahanap sa iba. Nakikiusap din siya sa sinumang miyembro ng kanyang dating adventuring party, pati na rin sa sinumang kakilala na tulungan siya sa paghahanap kung makita nila ang mensaheng ito, at ipadala ang anumang impormasyon na mayroon sila sa Adventurers Guild sa Milos, dahil siya ay susunod na pupunta doon. Habang tinitingnan ang kanyang mensahe, nakita ni Roxy ang isang dwarf at elf, na tila pamilyar din kay Paul. Samantala, nakahinga naman ng maluwag si Rudius na hindi na sila mag-aalala tungkol sa pera dahil matagumpay na nilang nakipagpalit ng trabaho sa kabilang grupo. Ngunit nang mapansin na tila hindi nasisiyahan si Rygerd sa pag-aayos, nakaramdam siya ng pagkabalisa. Pagdating sa destinasyon ng kanilang misyon, nalaman nilang dalawa pang adventuring group ang nandito sa isang katulad na hunting mission. Isa na rito ang mga batang demonyong nakilala nila noong isang araw sa inn. Napagtatanto na malamang na kailangan nilang makipagkompetensya para sa halimaw na kanilang pinangangaso, nagpasya silang gawin ito na first come first served. Ngunit sa sandaling maghiwalay sila, binanggit ni Rygerd na siya ay nag-aalala tungkol sa mga batang demonyo, dahil tila sila ay sobrang kampante sa misyong ito. Upang patahimikin siya, sumang-ayon si Rudius sa kanya at nagpasya silang sumunod sa kanila upang matiyak na hindi sila mapapatay. Tulad ng kinatatakutan ni Rygerd, hindi nila napansin na dumiretso sila sa isang napakalaking bitag. Gusto ni Rygerd na tumalon at iligtas kaagad sila, ngunit pinigilan siya ni Rudius, sinabihan siyang maghintay para sa perpektong sandali, para mapakinabangan nila ang epekto ng kanilang pagliligtas. Ngunit habang hinihintay nila ang sandaling iyon, isa sa mga demons na si Goblin ay napatay sa isang iglap. Naiwan si Rudius na paralisado sa kanyang maling kalkulasyon, kaya tumalon sina Rygerd at Eris at iligtas ang araw para kay Kurt at Buck-Hero. Ang labanan ay tapos na sa isang iglap dahil ang mga halimaw ay walang pagkakataon laban sa kanila. Matapos matiyak na okay sina Kurt at Buck-Hero, itinuon ni Rygerd ang kanyang atensyon kay Rudius, tinanong siya kung bakit niya pinahahalagahan ang kanilang kikitain kesa sa buhay ng isang bata. Walang magandang sagot si Rudius, ngunit sumali si Kurt, at pinigilan si Rygerd. Sinabi sa kanya na hindi ito kasalanan ni Rudius. Kung tutuusin, siya ang pinuno nila at pinamunuan niya sila rito nang hindi nakikilala kung gaano kadelikado ang misyon. Kinilala ni Rygerd si Kurt bilang isang mandirigma, at humingi ng paumanhin sa pagtrato sa kanya na parang bata. Ini-escort nila sina Kurt at Buck-Hero palabas ng mapanganib na teritoryo, at pagkatapos ay bumalik sa kanilang misyon, at nakaramdam ng mga Lord Spirits. Hindi nagtagal, nakarinig sila ng mga tunog ng combat na nagmumula sa malapit, at napagtanto nila na ang kabilang grupo ay maaaring nakikipag-ugnayan sa isang halimaw na kanilang hinahabol. Nagmamadaling pumunta sa kanilang tabi, gusto nilang subukan at iligtas sila, ngunit ang nahanap lang nila ay isang nakaligtas na nakikibahagi pa rin sa isang labanan laban sa isang Red Hood Cobra, isang napakalakas na halimaw. Sa pagkakataong ito ay hindi na sila naghintay at mabilis na umaakit sa halimaw sa halip. Ito ay isang mahigpit na kalaban, ngunit sa pamamagitan ng pagtutulungan ay nagagawa nilang ibagsak ito, at tinitiyak ni Rygerd na wala sa kanila ang masasaktan sa proseso. Sa kasamaang palad, sa oras na matapos nila ang Red Hood Cobra, ang huling nabubuhay na miyembro ng kabilang adventuring group ay namatay na. Matapos kunin ang mga materyales mula sa napatay na kalaban, bumalik sila sa guild sa Tame Team na katahimikan. Pero bago sila makapasok sa guild, naharang sila ni Noko. Lumalabas na hinarap niya ang mga demonyong pinagpalitan nila ng trabaho, at pinilit silang ibunyag ang kanilang pakana. Upang manatiling tahimik, gusto niya ang kalahati ng kanilang mga buwanang kinita mula rito. Alam na ito ay isang talo na sitwasyon para sa kanila, si Rudius ay lalong nagalit. Ang gusto lang niya ay matiyak na makakauwi si Eris ng ligtas at maayos, at sa ngayon,
handa siyang gumamit ng anumang paraan na kinakailangan para maisakatuparan ang layuning iyon, kahit na ang ibig sabihin nito ay patayin si Noko kasama ang kanyang buong lungsod. Nang magsimula siyang mag-ipon ng mana sa kanyang staff, binuhusan ni Raigerd ng tubig ang kanyang buhok, hinugasan ng kulay asul at ipinakita ang berdeng buhok bilang superb. Binabago nito ang lahat ng bagay kay Noko na agad na nagsimulang sumigaw at humingi ng tawad. Ang ibang mga demonyo sa paligid ay nakarinig kay Noko na sumisigaw tungkol sa dead end, at napansin ang berdeng buhok ni Raigerd, na nagpapadala sa kanila sa takot. Habang tumatakbo ang lahat palayo sa kanila, hinawakan ni Raigerd si Noko at ginawang malinaw sa kanya, na kung may sasabihin siya sa guild na magiging dahilan para mabawi ang kanilang mga lisensya sa pakikipagsapalaran, hahabulin niya ito at papatayin, kahit saan siya pumunta. Ang mga gwardya ay tumatakbo bilang tugon sa kaguluhan, at si Raigerd ay tumakbo palayo sa isang iglap. Hinanap siya ni Rudius at Ares, at pagkatapos niyang guluhin ang mga bantay sa labas ng lungsod, muli siyang nagpakita sa kanila. Tumabi siya kay Rudius at humingi ng paumanhin sa hindi niya pagkilala sa dami ng nasa isip niya. Noon ay handa na siyang patayin si Noko para protektahan si Ares, kaya ginawa niya ang kanyang pasya. Dahil doon, kinikilala niya si Rudius bilang isang mandirigma, na nagsasaad kung paano nila naiintindihan na ginagawa niya ang kanyang makakaya upang subukan at makabuo ng solusyon na makikinabang sa kanilang lahat, habang tinitiyak na protektahan ang mahalaga sa kanya. Binago ni Raigerd ang kanyang panata na protektahan si Rudius, kahit na hindi niya maibalik ang kanyang reputasyon, at magiging maingat sa kanyang paraan. Ang pagdinig na iyon ay nagpaginhawa kay Rudius, at inulit din niya ang kanyang pangako na subukan at gawin ang kanyang makakaya upang matulungan siyang mapabuti ang kanyang reputasyon. Nang maayos na ang lahat sa pagitan nila, nagkamayan sila at nakisali si Ares, ayaw na niyang maiwan pa sa usapan. Nang sumunod na araw, bumalik sila sa kanilang paglalakbay patungo sa gitnang kontinente, ngunit bago iyon sila ay nagulat kay Raigerd. Ito ay lumabas na siya ay nag-ahit ng kanyang ulo, dahil alam niya kung gaano natakot ang lahat nang makita ang kanyang berdeng buhok. Para tulungan siyang itago ang kanyang pulang hiyas, habang mukhang mas stylish, binigyan siya ni Rudius ng headband, na tumutugma rin sa suot nila ni Ares. Kaya, sila ay naging isang grupo ng mga adventurer na may katugmang mga accessories. Ang grupo ay napunta sa isang pantalan, sa wakas ay handa nang umalis sa kontinente ng demonyo. Nasa sabik na lumangoy sa karagatan, naghubad si Ares, handang sumisid. Gayunpaman, ipinapayo ni Raigerd na wag gawin ito dahil ang dagat ay puno ng mga halimaw. Samantala, dumating si Roxy at ang kanyang dalawang kasama sa dalampasigan upang hanapin si Rudius, ngunit hindi nila napansin ito habang sumasakay ang dead-end party sa isang barko upang kausapin ang kapitan nito. Gusto ni Rudius at ng kanyang mga kaibigan ang ligtas na daanan mula sa Demon Continent hanggang sa Milas Continent, ngunit ang kapitan ay nagpresyo ng isang mamahaling presyo habang kinikilala niya si Raigerd bilang isang superb. Nagpa siya ang grupo na makalikom ng sapat na pera para sa tiket ni Raigerd, bago lumabas. Nang maglaon, binisita muli ng taong Diyos si Rudius sa kanyang panaginip na may isa pang payo. Sinabi niya sa kanya na bumili ng pagkain sa isang nagtitinda sa kalye at mamasyal sa mga eskinita sa likod. Habang nagsasanay si Ares kasama si Raigerd, sinunod ni Rudius ang payo ng taong Diyos, habang lumilitaw si Roxy malapit sa kanilang paligid. Sa mga eskinita sa likod, muling nakita si Roxy na tumatagos sa mga kalye, ngunit patuloy na hindi nakatagpo si Rudius. Sa kalaunan, nakilala niya ang isang kakaiba, nagugutom na batang babae, na napagpasyahan ni Rudius na pakainin. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Kishirika, ang dakilang emperador ng Demon World. Hindi siya sineseryoso ni Rudius, ngunit nagpasya siyang maglaro habang nagpapakita ng kanyang paggalang sa kanyang kamahalan. Pasasalamat sa kanyang kilos, nag-aalok si Kishirika na tuparin ang isang hiling. Humihingi si Rudius ng kayamanan, kapangyarihan, at ang kanyang katawan, ayon sa pagkakasunod-sunod, ngunit tinatanggihan niya ang lahat ng ito, dahil wala siyang anumang bagay na maibibigay. Sa halip, binibigyan niya siya ng demonyong mata ng foresight, na nagbibigay kay Rudius ng kakayahang makita ang hinaharap. Gamit nito, nagawang talunin ni Rudius si Ares sa one-on-one battle, dahil nahuhulaan niya ang lahat ng galaw nito. Lumipas ang isang linggo, at ang grupo ay walang swerte sa kanilang mga pondo, na nagudyok sa desisyon ni Rudius na ibenta ang kanyang staff para kay Raigerd. Sinusubukan niyang lumabas sa kalagitnaan ng gabi ngunit pinigilan siya ni Raigerd at sinubukan siyang kumbonsihin ng ibang paraan. Sa kalaunan, sinasalungat ni Raigerd ang kanyang moral na hindi kailanman gumawa ng krimen, at sinabing papayagan niya silang itago na lang siya sa barko.
Biglang nilapitan sila ni Gallus Cleaner, isang lalaking iniligtas ni Rudius kanina, ilang sandali matapos niyang makuha ang kapangyarihan ng foresight mula kay Kishirika. Itinulak niya si Gallus palabas, habang ang isang walang laman na palayok ay halos mahulog sa kanyang ulo, mula sa isang bintana sa itaas ng mga ito sa makipot na kalye. Sa ibang lugar, dumating sina Tallhand, Eli Nalos, at Roxy sa Adventurers Guild, hinahanap ang pamilya ni Paul. Nalaman natin na sina Eli Nalos at Tallhand ay parehong dating miyembro ng partido ni Paul, ang Fangs of the Black Wolf. Nagpasya silang tumuon sa paghahanap kina Lilia at Aisha, dahil si Rudius ay magaling naman sa pakikipaglaban at si Zenith ay isang S-rank mage. Kinabukasan, masayang pinapanood ni Roxy sina Rygerd at Eris na nag-sparring, hanggang sa siya at ang kanyang grupo ay nakahanap ng lead at nagpasyang umalis sa bayan nang hindi nagko-cross ang landas nila ni Rudius. Samantala, sumang-ayon si Gallus na ihatid si Rygerd kapalit ng pagpapalaya sa ilang smuggled goods sa sandaling makarating sila sa Zandpoort. Pagdating nila sa kanilang destinasyon, pumunta si Rudius para sunduin si Rygerd, dahil mag-isa siyang naglakbay bilang isang stowaway. Nang makipagkita siya sa kanya, sinabi ni Rygerd kay Rudius na mayroong 5 beastmen na bata na nakakulong, at ang isa ay napatay na dahil sa sobrang pag-iyak, dahil nalaman nila na ang mga smuggled na kalakal ay talagang human-trafficked beastmen na bata. Sinabi ni Rygerd kay Rudius na siya na ang bahala sa pagpatay sa mga hangal na mga ngalakal. Tinatapos niya ang bawat isa sa kanila, habang pinapagaling ni Rudius ang lahat ng bata, at nakatakas. Sa kanilang pagbabalik, sinabi sa kanya ng mga bata na may ibang bihag sa compound. Bumalik si Rudius, at nasigurado, nakatagpo siya ng isang higanteng aso na kanyang niyayakap at inaalagaan, dahil ito ay napakalambot at maamo. Biglang dinakip si Rudius ng 2 beastmen, na paralisado siya at iginapos. Natagpuan ni Rudius ang kanyang sarili na nakulong sa isang kahoy na hola, na nakasabit sa mga sanga ng puno at baging. Isinasaalang-alang niyang sirain ang lock upang makatakas, ngunit nagpa siya na alamin kung ano ang nangyayari bago siya gumawa ng anumang padalos-dalos na desisyon. Tinutuya ng mga taga-nayon si Rudius, sa paniniwalang kinidnap niya ang mga batang beastmen. Nakikiusap si Rudius na inosente siya, ngunit walang naniniwala sa kanya. Walang ideya kung nasaan siya, nagpa siya si Rudius na panatilihin ang katayuan, at hintayin si Rygerd at Eris na iligtas siya. Isang araw isa pang lalaki, si Gis, ang itinapon sa bilangguan kasama si Rudius. Sinabi niya kay Rudius na medyo sikat siya para sa pag-atake sa sagradong hayop ng Doldius habang ito ay nasa init. Para sa mga beastmen, ang paghaplos sa isang hayop habang nasa init ay katumbas ng sexual na pagpukaw dito. Nang maglaon ng gabing iyon, pinamasahe ni Rudius si Gis sa kanyang likod, at nagbonding ang dalawa, nang malaman nilang pareho silang mga pervert na lalaki. Biglang naramdaman ni Rudius ang usok at init, habang ang kanyang foresight ay nagpapakita sa kanya na ang buong kagubatan ay malapit ng masunog. Habang naging totoo ang kanyang foresight, sinira ng dalawa ang kanilang kondado at tumakas. Inaatake ang buong nayon at walang awang pinapatay ang mga bata. Nagpatawag si Rudius ng bagyo at pinatay ang apoy. Naunawaan na ngayon na si Rudius ay hindi masamang tao, humingi ng tulong ang beastmen upang mabawi ang mga nakidnap na bata. Nalaman nilang si Gallus ay isang North Saint, at siya ang tao sa likod ng pagkawasak. Isang mahinang suntok ang ginawa niya at na-hostage ang isang bata. Ang beastmen ay nasugatan sa labanan. Biglang tumalon ang Sacred Beast at lumaban kay Gallus. Kasama ang sagradong hayop na gawang manalo ni Rudius sa laban, ngunit nahimatay sa pagod. Nagising si Rudius sa bahay ng hepe ng Doldia at higit na masaya na makita si Eris. Humihingi ng paumanhin ang beastman na si Gaius sa hindi pagkakaunawaan. Ikinwento ni Eris sa kanya ang lahat ng nangyari noong nakaraang linggo at sa tingin niya ay magiging magandang kwento ito sa kanyang lolo. Samantala, si Soros bilang alkalde ng rehiyon ng Fitoo na namamahala sa panahon ng sakuna ng mana, ay may pananagutan sa insidente at pinatay. Sa kanyang namamatay na hininga, hinihiling niya ang kaligtasan at kaligayahan ni Eris. Bumalik sa ating bida, si Rudius ay nahuli na naninilip, walang kahihiyang sumusulyap kay Eris at sa kanyang mga bagong beastman na kaibigan, kabilang si Tona, ang anak ni Gaius. Sinubukan ni Eris na turuan ang mga batang beastman ng kanyang wika nang mapansin ni Gaius na ang singsing sa kanyang daliri ay mula sa tribong Doldia. Sinabi niya na ibinigay ito ni Ghislaine sa kanya noong ika-10 kaarawan niya at napagtanto niyang kabilang din siya sa tribong ito. Mukhang may kasaysayan sina Gaius at Ghislaine dahil nagulat siya na buhay pa ito.
Sinabi niya sa kanila na tinalikuran niya ang kanyang tungkulin na bantayan ang kagubatan at ang sagradong hayop, at ikinahihiya bilang isang traidor sa kanilang tribo. Pag-alis niya, sinundan sila ni Aerys para ipagtanggol ang pangalan ng kanyang master. Sa pagsaksi sa madamdaming pakiusap ni Aerys, iniisip ni Gais kung talagang nagbago na ba si Ghislaine para sa mas mahusay. Kinabukasan, tinanong ni Thona at ng kanyang kaibigan si Aerys tungkol kay Auntie Ghislaine at nalaman na si Ghislaine ay nakababatang kapatid na babae ni Gais. Kinamumuhian ni Thona ang kanyang mga aralin sa espada, ngunit iginiit na dapat siyang turuan ni Aerys sa parehong paraan na ginagawa ni Ghislaine, at narinig ni Gais ang kanilang pag-uusap. Si Rudeus at Gais ay nanunood habang nagsasanay ang mga babae, at nagulat si Gais nang malaman na ang kanyang kapatid ay isa na ngayong Sword King. Makalipas ang 3 buwan, malapit nang matapos ang tag-ulan, na nagpapahintulot sa ating grupo na lumipat mula sa nayon. Napalapit na kay Aerys ngayon, sinabihan siya ni Thona na huwag umalis. Ang dalawa sa kanila ay nagkakaroon ng pisikal na away, dahil pareho silang kakilakilabot sa pakikipag-usap sa kanilang mga emosyon. Gayunpaman, sa paglaon ng gabing iyon, nakipag-usap si Gais kay Thona, na nagbibigay ng kanyang sariling halimbawa. Pinagsisisihan niya ang paghihiwalay nila ni Ghislaine sa hindi magandang kondisyon at sana ay marami pa siyang nagawa para dito. Kaya noong gabing iyon, binisita ni Thona si Aerys, at humingi ng tawad si Thona. Bago umalis ang grupo, hiniling ni Gais si Aerys na makipag-spar sa kanya muli, dahil gusto niyang makita kung ano ang itinuro sa kanya ni Ghislaine. Natapos ang laban pagkatapos ng isa, mabilis na pag-atake, habang ipinapahayag ni Aerys ang kanyang pagkabigo, na nagpapahiwatig na nanalo si Gais sa laban. Nagpaalam ang grupo at umalis. Habang nasa daan, naabutan sila ni Gis upang sumakay sa kanilang karwahe patungo sa Central Continent. Ang grupo ng 4 ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay ngunit bago sila makarating sa Miles, humiwalay na sa kanila si Gis. Dumating sila sa kanilang inn at iminungkahi ni Rudeus na dito muna sila magkampo. Bukod dito, dahil 1.5 taon na ang lumipas mula nang mag-teleport sila, gusto niyang magpadala ng sulat sa kanyang pamilya para subukang makipag-ugnayan sa kanila. Nag-iisip siya ng isa pang ideya para kay Raigerd para mapabuti ang reputasyon ng Superd. Tutulungan nila ang mga tao, pagkatapos ay ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan at iregalo sa kanila ang isang figure ni Raigerd upang maalala siya. Kinabukasan habang isinusulat ni Rudeus ang kanyang liham, naliligaw ang kanyang isipan habang nakatingin sa labas ng bintana at nakita ang isang bata na kinikidnap. Sinundan niya ang mga kidnapper kung saan nila na-hostage ang batang lalaki at nakakita ng ilang panty sa isang crate, na isinusuot niya sa kanyang mukha bago harapin ang mga ito. Biglang may dumating na babaeng nakasuot ng napakaliit na damit at nakipaglaban, pero nahihirapan siyang mag-concentrate. Dumating ang kanilang pinuno, at naramdaman ni Rudeus ang pagiging pamilyar sa kanyang estilo ng pakikipaglaban. Sinira ng estranghero ang panty sa kanyang mukha at tumangala si Rudeus na nakita siya na walang iba kundi ang kanyang ama. Si Paul ay nag-aalala tungkol sa kanyang pamilya sa lahat ng oras na ito, at sinisisi si Rudeus sa pagtakas sa isang pakikipagsapalaran kasama ang ilang mayamang babae, at hindi nagpapakita ng pagmamalasakit sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Si Rudeus ay nakadama ng kawalan ng katarungan sa mga salita ng kanyang ama, dahil hindi siya nagpipigil, na sinasabi sa kanya. Nag-away ang dalawa sa isang bar kung saan tinutuya ni Rudeus si Paul dahil sa pag-alagala kasama ng mga babaeng kalahating hubad, at nagkukunwaring nag-aalala kina Zenith at Lilia. Biglang namagitan si Norn at tinulak si Rudeus palayo kay Paul, sinabihan siyang iwan ang kanyang ama. Ipinaliwanag ni Paul na binuo niya ang search party para hanapin ang lahat ng na-teleport, ngunit hindi pa nahahanap ang sinuman sa mga miyembro ng kanyang pamilya. Ang dalawa ay naghihiwalay sa masamang mga termino, habang si Rudeus ay bumalik sa inn, kung saan inaaliw siya ni Aerys. Magkaibigan pala si Gis at Paul, nang pumasok si Gis sa bar at nakitang nilunod ni Paul ang sarili sa pagkakasala at alak. Ginawang mapagtanto ni Gis si Paul kung gaano kasaya si Rudeus na makipagkasundo sa kahit isang miyembro ng kanyang pamilya. Tinulungan ni Gis si Paul na makita ang mga bagay mula sa ibang punto ng pananaw, at kung gaano siya nahuli sa paghahanap ng kanyang mga mahal sa buhay, na hindi niya namalayan, na lumakad na pala siya sa pintuan. Sinabi sa kanya ni Gis na hindi madaling mabuhay sa Demon Continent, at sa kabila ng pagiging henyo, si Rudeus ay bata pa rin, na lumakad lang sa kalahati ng mundo upang makarating sa puntong ito. Napagtanto ang kanyang mga kapintasan, nagpasya si Paul na makipag-ayos sa kanyang anak. Kinabukasan, nag-aalmusal sina Aerys, Raigerd, at Rudeus sa isang restaurant nang dumating si Paul.
Pareho silang humalili sa paghingi ng tawad, at sinabi ni Rudius na i-escort niya si Ares pauwi. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Paul na lahat ng mga bayan at mga tao ay naglaho, ngunit pinilit pa rin niyang makita si Ares na makauwi. Pagkatapos nito, sinabi ni Rudius na hahanapin niya sina Lilia, Aisha, at Zenith. Tinitingnan ni Rudius ang mukha ni Paul upang makita ang isang ama na napagtanto ang kanyang sariling mga pagkakamali, at isang tao na nag-aalala lamang na mahanap ang lahat ng nawala sa kanya. Iminumungkahi niya na dapat nilang kalimutan na nagkita sila kahapon, at i-restart ang mga kaganapan dito. Tumalon siya sa mga bisig ni Paul, habang wine-welcome ni Paul si Rudius. Nang maglaon, galit pa rin si Ares sa pakikitungo sa kanya ni Paul, at kung gaano kamiserable si Rudius, ngunit sa wakas ay dumating siya. Sinabi sa kanila ni Paul ang tungkol sa kanilang mga tinubuang bayan na nawasak ng mana disaster, at wala nang maaaring balikan. Ngunit gayunpaman, binibigyan ni Paul si Rudius ng sapat na pera upang komportableng maglakbay pabalik sa rehiyon ng Fito, dahil si Ares ay naninindigan na bumalik at makita ang pagkawasak mismo ng kanyang sarili. Ang grupo ay nagpaalam kina Paul at Norn sa kanilang pag-alis sa lungsod kinabukasan. Naglalakbay sila ng maikling distansya nang makasalubong nila ang mag-aaral ng Northgard Calmon, si Rodriguez. Tinawag niya ang ating grupo para sa paglalakbay kasama ang isang superd, na nagudyok sa kanya na makipagduel kay Rygerd. Ngunit hindi siya katapat kay Rygerd dahil madali siyang matalo. Umalis siya dala ang eskultura ni Rudius, umaasang makikipagkita at makikipagduel ulit sa kanya. Sa daan, ang iba pang mga adventurer ay patuloy na nakikipaglaban kay Rygerd, ngunit patuloy na nabigo, dahil si Rygerd ay isang malakas na superd. Sa kalaunan, sumakay na naman sila sa isang bangka habang patungo sila sa Central Continent. Samantala, nagpasya si Roxy na bisitahin ang kanyang mga magulang, na hindi pa siya nakikita mula nang tumakas siya sa bahay. Lahat ng tao sa kanyang maliit na nayon ay maaaring makipag-usap sa telepathically, maliban kay Roxy, na palaging nagpaparamdam sa kanya na parang isang outcast. Tuwang-tuwa ang kanyang mga magulang na makita ang kanilang anak pagkatapos ng mahabang panahon at tuwang-tuwa silang batiin. Naghanda sila ng almusal para sa kanya kinaumagahan, at sinabi sa kanya na binisita sila ni Rudius kasama sina Ares at Rygerd. Siya ay hinalinhan nang marinig na siya ay ligtas, at napagtanto na ang dead end ay maaaring si Rudius at ang kanyang partido. Siya, si Elinalus, at Tallhand ay nagpasya na magtungo sa hilaga upang hanapin sina Lilia, Aisha, at Zenith. Samantala, binisita ng taong Diyos si Rudius sa kanyang panaginip. Isang taon na ang nakalipas mula nang huli siyang magpakita, at sa pagkakataong ito, si Rudius ang unang nagsimula, humihingi ng payo kung paano mahahanap ang kanyang pamilya. Sumasang-ayon siya kung magpasya si Rudius na magtiwala sa kanya ng kaunti pa. Sumang-ayon si Rudius, at sinabi sa kanya ng taong Diyos na makakatagpo niya si Aisha sa lalong madaling panahon, ngunit hindi niya dapat ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan sa kanya. Dapat bigyan siya ni Rudius ng pagkakataon na magtapat sa kanya at pagkatapos ay magpadala ng liham sa isang tao sa palasyo ng Chiron. Susunod, dumating ang grupo sa kaharian ng Chiron. Sumulat siya ng liham kay Roxy, sa pag-iisip na magugulat siya na galing siya sa kanyang bayan, lingid sa kanyang aktwal na lokasyon. Naglalakad siya sa mga lansangan, nagtataka tungkol sa lugar na ipinakita sa kanya ng taong Diyos sa kanyang pangitain, nang makaharap niya si Aisha at dalawang gwardya ng palasyo. Sinasabi ng mga lalaki na iuuwi siya, ngunit sinabi ni Aisha na ninakaw nila ang kanyang sulat. Tumakbo siya sa likod niya at gumamit si Rudius ng mahika para madala sila sa kaligtasan. Ipinakilala ni Aisha ang kanyang sarili at sinabi sa kanya na ang kanyang ina ay nakulong sa loob ng kastilyo, kaya sinusubukan niyang magpadala ng liham sa kanyang ama. Nang tanungin niya kung may mga kapatid ba siya, sumagot si Aisha, at sinabing ang kanyang kuya ay isang pervert, habang napagtanto ni Rudius na si Aisha ay masyadong matalino para sa kanyang edad. Dinala niya siya pabalik sa kanilang inn at nagpasya si Rudius na maghintay upang malaman mula kay Roxy, bago lumusob sa kastilyo upang iligtas si Lilia. Kinaumagahan, binisita sila ni Ginger York, isang miyembro ng Royal Guard ng Hari, at sinabi sa kanya na ipinatawag siya ni Lady Roxy. Dumating sila at walang pinaghihinalaan si Rudius, ngunit pumasok sa isang bitag na inilatag ng estudyante ni Roxy, si Prince Pax Chiron, ang ikapitong prinsipe ng Chiron Kingdom. Nakita ni Rudius si Lilia, nakagapos at nakabusangot sa kanyang paanan, habang ipinakulong ng prinsipe si Rudius. Si Rudius ay nasa awa na ngayon ni Zenobo Chiron, ang ikatlong prinsipe, na pumasok sa silid upang tanungin siya tungkol sa isang eskultura.
Sinabi ni Rudius na wala siyang gaanong alam tungkol dito, nang ihayag ni Zenobia na ang Roxy figure na ginawa niya ay nasa kanya. Inilunsad niya ang isang detalyadong paglalarawan kung paano ang figurean ay isang obra maestra, at kung paano ang artist ay isang henyo. Napansin ni Rudius na wala na ang nunal sa ilalim ng kanyang braso, at sinabi ni Zenobia na inalis niya ito upang mapaganda ang kagandahan nito. Kinastigo ni Rudius si Zenobia dahil sa kanyang kabastusan, na sinasabing sinira niya ang isang perpektong obra maestra sa pamamagitan ng kanyang pakikialam. Si Zenobia, na napagtatanto ngayon na si Rudius ang mahusay na master artist, ay ikinahihiya ang kanyang sarili sa pagdungis sa obra maestra gamit ang kanyang maruruming kamay. Matapos mawala ang kanyang kayabangan, hiniling ni Zenobia kay Rudius na kunin siya bilang kanyang estudyante. Samantala, sina Ryjard at Ares ay nagsanib puwersa sa ilang mga gwardya, na nagsabi sa kanila na si Rudius ay nakulong sa basement ng palasyo, at nag-aalok ng kanilang gabay kapalit ng kanilang tulong upang mailigtas ang kanilang mga pamilya, na nakulong din sa palasyo. Ipinaliwanag ng mga gwardya na kinuha ni Prinsipe Pax na hostage ang kanilang mga pamilya upang kontrolin sila. Nag-aalok si Ryjard ng tulong habang babantayan ni Ares si Aisha. Bumalik kay Rudius, nag-aalok siya na gawing apprentice niya si Zenobia kapalit ng pagpapalaya sa kanya. Kalaunan ng gabing iyon, si Zenobia, bilang mas makapangyarihang prinsipe, ay kinaladkad si Pax palabas ng kama at pinilit siyang palayain si Rudius. Ang mga gwardya ay muling nagsasama-sama sa kanilang mga pamilya, habang si Lilia ay muling kasama ni Aisha, habang sila ay nagyakapan sa isa't isa ng may kagalakan. Alam na ngayon ng kanyang presensya, ibinalik ni Lilia ang paboritong pag-aari ni Rudius, ang panty ni Roxy. Kiniling niya kay Rudius na isama si Aisha, para mapagsilbihan niya ito, ngunit hindi niya ito pinayagan, batid ang mga panganib na kakaharapin nila sa kanilang paglalakbay. Makalipas ang ilang oras, ang party ay naglalakbay sa Red Dragon Mountain upang marating ang Fito region ng Azura Kingdom. Isang gabi, pagkatapos ng maikling spar, kinilala ni Ryjard si Ares bilang isang mandirigma. Isang nagtatakang si Ares ay humiling kay Rudius na kurutin siya, upang suriin kung hindi ito isang panaginip. Tinanong ni Rudius si Ares kung hindi niya ito susuntukan kung gagawin niya iyon, na sinabi ni Ares na hindi niya gagawin. Mapaglarong kinurot ni Rudius ang kanyang dibdib, at pinalipad siya ni Ares. Kinabukasan, nagpa siya ang grupo na kumuha ng mas ligtas na ruta upang maiwasan ang anumang pakikipaglaban sa isang grupo ng mga pulang dragon. Pero nagmumungkahi si Ares na umakyat na lang sila sa bundok at labanan sila. Parehong tinatanggihan ni Rudius at Ryjard ang planong ito, dahil ang pakikipaglaban sa isang kawon ng mga Red Dragon ay lubhang mapanganib. Ipinaliwanag ni Ryjard na kahit na ang mas mababang ranggo ng 7 dakilang kapangyarihan ay kailangang umatras sa kalagitnaan, habang nakikipaglaban sa isang kawon ng mga pulang dragon. Nagulat si Rudius nang marinig na kahit na ang mga taong ganoon kalakas ay mahihirapan laban sa mga pulang dragon, kung saan sinabi ni Ryjard na ang isang mataas na ranggo ng 7 dakilang kapangyarihan ay madaling mapang-ibabawan sila kahit na sa mga kawan, na itinatampok ang hindi kapani-paniwalang pagkakaiba sa kapangyarihan sa pagitan ng dalawa. Biglang huminto sa paggalaw sina Ryjard at Ares, naninigas na parang bato. Sa kakapalan ng ambon, makikita ang isang matangkad na lalaking nakaputi na papunta sa direksyon nila, kasama ang isang nakamaskara na babae na may itim na buhok. Binabalaan ni Ryjard sina Rudius at Ares na huwag gumalaw sa anumang paraan, habang dinadaanan sila ng dalawa. Nang marinig ang boses na iyon, huminto ang lalaking nakaputi at tinanong siya kung siya si Ryjard Superdia. Tumingin siya kay Ares at tinanong kung siya si Ares Boreas Greyrat. Tumingin ang lalaki kay Rudius at sinabing hindi niya kilala kung sino siya. Tinanong siya ni Ryjard at Ares kung paano niya nakilala ang mga ito, kung saan siya nagkomento, na ito ay isang kakaibang lugar para sa kanilang pagkikita, at tumalikod upang umalis. Si Rudius, na curious ngayon sa tao na ito, ay tumawag sa kanya at nagpakilala. Pagkatapos ay tinanong niya ang pangalan ng lalaking iyon, kung saan sinagot niya ang kanyang pangalan ay Orsted. Tinanong ni Rudius si Orsted kung kilala niya sina Ryjard at Ares, na sinagot niya na, hindi pa sila magkakilala ng maayos. Tinanong ni Orsted kung saang pamilyang Greyrat si Rudius nagmula at kung ano ang pangalan ng kanyang ama. Sumagot si Rudius na ang pangalan ng kanyang ama ay Paul Greyrat. Sa kanyang sorpresa, nagkomento si Orsted na, si Paul ay dapat na mayroon lamang 2 anak na babae. Pagkatapos ay tinanong ni Orsted si Rudius, kung bakit hindi lumilingon sa ibang direksyon si Rudius, na sinagot ni Rudius na gusto niya, dahil medyo nakakatakot si Orsted. Tinanong ni Rudius kung may alam ba siya tungkol sa Mana Calamity.
Nainis sa tanong, sinabi ni Orsted na wala siyang alam at lumayo. Pagkatapos ay nagpasalamat si Rudius sa kanya at tumalikod para umalis, nang tanungin ni Orsted kung may alam ba siya tungkol sa salitang, Hitogami, o tao na Diyos. Agad na tumalikod si Rudius at sinabing alam niya ang tungkol sa kanya, nang biglang, sa isang kisap mata, umatake si Orsted. Hinarangan ni Richard ang kanyang pag-atake gamit ang kanyang sibat, at sinigawan sina Rudius at Ares na tumakas. Galit na tinitingnan ni Orsted si Rudius, sinabing si Rudius ay isang apostol ng Hitogami. Pagkatapos ay kinalaban ni Richard si Orsted, ngunit agad siyang pinatalsik na may kasamang suntok. Lumapit siya kay Rudius para tapusin siya. Dumating si Ares na umaatungal sa kanya gamit ang kanyang espada, ngunit ang kanyang indayog ay madaling napatigil. Nahuli ni Orsted si Rudius at tinusok ang kanyang mga baga. Sinabihan siyang ipaalam kay Hitogami bago mamatay, na ang Dragon God, si Orsted, ay papatayin siya sa lalong madaling panahon. Si Ares ay gumagawa ng desperadong pagtatangka na salakayin si Orsted, ngunit masyadong nasugatan upang gawin ito. Binuo ni Rudius ang kanyang mana para gumawa ng napakalakas na spell at nagpaputok, na pinamamahalaang masaktan siya. Napansin ni Orsted na maaaring gumamit si Rudius ng mahika ng walang mga incantation, at nagtanong kung natutunan niya iyon mula kay Hitogami. Gumagamit si Rudius ng mahika ng hangin upang huminga, at pagkatapos ay bumuo ng isang spell sa kanyang kanang kamay. Sinipsip ni Orsted ang mahika na ginawa ni Rudius. Pagkatapos ay gumamit si Rudius ng mahika ng hangin para umatras, at nagsimulang bumuo ng napakalakas na magic ng apoy, at nagpaputok kay Orsted. Pagkatapos ay sinipsip ni Orsted ang spell, ngunit halos masira siya nito. Nagulat si Orsted, sinabi kay Rudius na ang kanyang mana ay kasing lakas ni Laplace. Pagkatapos ay binuhat niya si Rudius at tinanong kung bakit hindi niya pinagaling ang kanyang sarili gamit ang mahika na walang incantation, at nagpatuloy sa pagpasok ng kanyang kamay sa dibdib ni Rudius. Si Ares ay nagsimulang umiyak at humingi ng tulong. Nang mawalan ng malay si Rudius, narinig ni Rudius ang babaeng nakamaskara na nagsabi kay Orsted na maaaring maging kapaki-pakinabang siya sa hinaharap. Biglang natagpuan ni Rudius ang kanyang sarili sa Void Dimension. Tiningnan niya ang kanyang katawan at may nakita siyang butas sa kanyang dibdib. Tumitaw si Hitogami at sinabing hindi niya inaasahan na makikilala ni Rudius si Orsted ng ganoon kaaga. Pagkatapos ay tinanong ni Rudius si Hitogami, kung bakit siya inatake ni Orsted matapos marinig ang kanyang pangalan. Sinimulan ni Hitogami na ipaliwanag na si Orsted ay isang masamang Dragon God, at napupuot siya sa kanya, dahil siya ay isang banal na Diyos ng tao. Tinanong ni Rudius kung bakit hindi niya ipinaalam sa kanya ang tungkol sa pakikipagkita nila kay Orsted. Sinabi ni Hitogami na wala siyang nakikita tungkol kay Orsted dahil isa siyang sinumpang nilalang. Ipinaliwanag pa niya na ipinanganak si Orsted bilang isang isinumpa na bata, na naging dahilan upang ang mga buhay na nilalang ng mundong iyon ay mapuot sa kanya o matakot sa kanya. Sinabi ni Rudius na ito ay isang napakalungkot na sumpa habang siya ay nakikiramay kay Orsted, na iniisip ang kanyang nakaraang buhay nang madama niya na siya ay dinapuan din ng parehong sumpa. Pagkatapos ay tinanong niya si Hitogami, kung bakit hindi siya napupuot o natatakot kay Orsted, kung saan sinagot niya na si Rudius ay orihinal na mula sa ibang mundo, kaya hindi siya pinahihirapan ng mga sumpa sa mundong ito. Sinabi ni Hitogami na ang sumpa ni Richard ay magkatulad, at nagsimulang isipin ni Rudius na ang pagtulong kay Richard ay isang nawawalang dahilan. Ngunit sinabi ni Hitogami na sa kabaligtaran, ang tulong ni Rudius ay naging epektibo, dahil ang super na sumpa ay unti-unting nawawala, lalo na pagkatapos na mapaahit ni Rudius ang ulo ni Richard. Sinabi ng taong Diyos kay Rudius na maaari niyang ipagpatuloy ang pagbuo ng kanilang reputasyon sa pamamagitan ng paggawa ng mabubuting gawa. Nasiyahan sa tugon na iyon, tinanong ni Rudius kung paano niya matatalo si Orsted. Ang taong sinabi ng Diyos na si Orsted ay hindi matatalo dahil siya ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Naghihinala si Rudius dahil mukhang maraming alam si Hitogami tungkol kay Orsted, kahit na hindi niya ito nakikita, ngunit sinabi niyang wala siyang pakialam dito dahil patay na siya. Pagkatapos ay sinabi ni Hitogami kay Rudius na siya ay may maling ideya, at na siya ay buhay pa, na nakaturo sa kanyang dibdib, na ngayon ay walang butas. Nagising si Rudius sa kandungan ni Ares, na ipinaliwanag sa kanya na pagkatapos niyang mamatay, hiniling ni Nana Hoshi kay Orsted na pagalingin siya. Si Rudius na puno ng halo-halong emosyon ay niyakap si Ares. Tinanong niya kung maaari niya itong suntukin, na tinanggap naman ni Rudius. Ngunit sinuntok niya ito ng mahina at nagsimulang umiyak, na sinasabi sa kanya na natutuwa siyang buhay pa ito.
Sa gabi, tinanong ni Richard si Rudius tungkol sa Diyos ng tao, dahil nahihirapan siyang paniwalaan na ang kanilang kapalaran ay magkakaugnay sa dalawang Diyos. Ipinahayag ni Rudius ang mga salita ni Hitogami, na inilipat ni Laplace ang kanyang sumpa sa mga Superd, kaya naman napakasama ng kanilang reputasyon. Ngunit tiniyak niya sa kanya na ang kanilang mga pagsisikap ay hindi walang kabuluhan dahil ang mga epekto ay kumukupas mula nang mag-ahit si Richard sa kanyang ulo. Pagkaraan ng ilang oras, sa wakas ay dumating ang grupo sa Boreas Estate, ngunit tulad ng inaasahan, walang natira. Sa pagtatapos ng kanilang mahabang paglalakbay, pinasasalamatan ni Richard si Rudius sa pagbibigay sa kanya ng bagong pananaw sa buhay, sa pagbibigay sa kanya ng paraan upang maisakatuparan ang kanyang mga layunin sa mga paraan na hindi niya kailanman naisip. Sinabi ni Richard na hindi siya kailanman makakagawa ng anumang bagay upang maibalik ang kanyang reputasyon kung wala siya. Pinupuri din niya si Ares kung gaano siya naging talentado at malakas, at sinabi sa kanya na may kakayahan siyang maging mas malakas kaysa sa kanya balang araw. At sa mga salitang iyon, pilit na pinipigilan ng tatlo ang kanilang mga luha, habang sa wakas ay naghiwalay na sila. Si Rudius at Ares ay bumisita sa mga Tolda para sa mga nakaligtas, nang muli silang magsama ni Ghislaine. Ipinaalam kay Ares ang pagkamatay ng kanyang mga magulang at lolo, at nabalitaan niya na magkasamang nag-teleport sina Lord Philip at Lady Hilda at sa kasamaang palad ay namatay sa masasamang teritoryo. Sinabi rin sa kanya ni Alphonse na si Lord Pailmon Notos Grirat ay gustong kunin siya bilang kanyang asawa. Galit na galit si Ghislaine, ngunit sinabi ni Alphonse na si Notos ay isang Panginoon, at iniisip lang niya ang kinabukasan ng sambahayan ng Boreas kahit na ang ibig sabihin ay isakripisyo si Ares sa kasal. Pagkatapos kumuha ng masyadong maraming isipin para sa sinumang bata upang mahawakan, hiniling ni Ares na iwanang mag-isa. Nang maglaon, napanatag si Rudius nang makitang wala si Sylphie sa listahan ng mga nasawi. Noong gabing iyon, sinabi ni Ares kay Rudius na gusto niyang bumuo ng pamilya kasama niya, dahil wala na ang pamilya niya noon. Sinabi niya sa kanya na tinutupad niya ang kanilang pangako, at handa na siyang matulog sa kanya ngayon. Kahit na matagal nang hinihintay ni Rudius ang sandaling ito, nagdadalawang isip siya dahil ayaw niyang pagsamantalahan ang babaeng mahal niya sa pinakamahina na sandali nito. Gayunpaman, iginiit ni Ares, na sinasabi sa kanya na gusto niyang magkaroon ng kanyang mga sanggol upang magsimula ng isang pamilya. At kaya sa wakas, ang sandali ng katotohanan ay nangyari, habang ang ating pangunahing tauhan, pagkatapos mabuhay ng dalawang buhay, ay sa wakas ay lumitaw ang kanyang cherry. Kinaumagahan ay gumising si Rudius na masayahin at excited na makasama si Ares. Ngunit sa kanyang pagtataka, tiningnan niya ang kama upang makitang bakante ito, na may isang batch ng pulang buhok sa sahig. Nakahanap si Rudius ng isang sulat sa mesa na nagsasabing, "Rudius, ikaw at ako ay hindi bagay, aalis na ako." Ipinaalam ni Alphonse kay Rudius na umalis si Ares kasama si Ghislaine sa isang paglalakbay, partikular na sinabi sa kanya na huwag ipaalam kay Rudius ang kanilang destinasyon. Nadudurog ang puso, umiiyak si Rudius habang naglalakad na mag-isa, nakaramdam ng pagkakanulo at kalungkutan. Nalaman natin na iniwan ni Ares si Rudius para lumakas. Sinabi niya kay Ghislaine na pinrotektahan siya ni Rudius sa buong oras na ito, ngunit sa kabila ng kanyang pagsasanay, wala siyang nagagawa para kay Rudius, lalo na nang ito ay pinakakailangan niya sa laban kay Orsted. Ipinahayag niya na mahal niya siya, at magsasanay upang maging sapat na malakas upang talunin ang Diyos ng Dragon, at maging isa na magpoprotekta kay Rudius sa pagsulong. Samantala, si Richard ay nakikitang nagliligtas ng ilang tao mula sa isang halimaw. Pinasalamatan siya ng mga tao sa kanyang tulong, dahil nalaman natin na sa wakas ay inalis na ang sumpa sa takot. Naabutan din natin si Zenobia, na naglalakbay sa isang karwahe, umaasa na balang araw ay makakasama niya muli ang kanyang master. Pinahahalagahan ni Natona, Tersena, at Gaius ang mga figuran na mayroon sila ni Rudius, Ares, at Richard. Nakikita sina Roxy, Tallhand, at Kishirika, na nakikibahagi sa isang paligsahan sa pag-inom. Binolikon ni Aisha at Lilia si Paul, at nakahinga siya ng maluwag nang makita silang ligtas at maayos. Nami-miss ni Norn ang kanyang ina, ngunit tiniyak ni Paul na babalik sila ni Rudius sa lalong madaling panahon. Bumalik kay Roxy, tinulungan ni Kishirika si Roxy na mahanap si Zenith at ibigay ang kanyang eksaktong lokasyon sa Begarit Continent, sa labyrinth na lungsod ng Rapan. Pero sa hindi malamang dahilan, kahit ang mga mata niyang demonyo ay hindi siya nakikita ng malinaw. Nakikita rin niya si Rudius, at sinabi kay Roxy na siya ay nasa Central Continent na mukhang medyo nanlulumo. Nalungkot si Roxy nang marinig na siya ay nanlulumo,
Ngunit naniniwala na si Rudius ay babalik sa kanyang sarili, at pumunta upang iligtas si Zenith kasama sina Eli Nalles at Tallhand. Bumalik sa ating pangunahing tauhan, si Rudius ay gumugol ng mga araw sa kanyang kama. Nararamdaman niya ang parehong sensasyon na naramdaman niya sa kanyang nakaraang buhay, nalulunod sa sarili niyang awa, tinanggihan at nag-iisa. Ngunit pagkatapos ay sinimulan niyang alalahanin ang mga masasayang pagkakataon na kasama niya ang kanyang pamilya sa kanyang bagong buhay, at nagsimulang mapagtanto na ang isa sa kanila ay nasa panganib pa rin. Binuo niya ang kanyang determinasyon, handang gumawa ng isa pang hakbang pasulong, habang siya ay nagtatakda sa kanyang paglalakbay upang mahanap si Zenith, at harapin ang maraming hamon na naghihintay sa kanya. Bilang bonus clip bago matapos ang episode, nakita natin ang isang puting buhok, na may kapansin-pansing pagkakahawig ng isang mas matandang Sylphie, na nakikipag-usap sa isang grupo tungkol sa pagpasok kay Rudius sa Renoa University. Kung naabot mo ito hanggang dito, pinahahalagahan kita sa pagiging isang malaking tagahanga ng hindi kapani-paniwalang anime na ito gaya ko. Mag-like at mag-subscribe sa aking channel, dahil susubaybayan natin ang paglalakbay ni Rudius sa susunod na season na lalabas ngayong Hulyo. Magkaroon ng magandang araw, at magkita-kita tayo sa susunod na episode.